Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 776 hanggang 815. Kabanata 776. Ang mga presyo ng pagbabahagi ni Sena ay muling sumabog sa sandaling ang pahayag ay inilabas at naging matatag sa $110. Malamang na ito ay patuloy na tumaas at ang takbo nito ay matarik. Kasabay nito, sa opisina ng Pangulo ng Nasdaq Exchange Center, nag-uusap sina Franklin at Paulson. Hindi pa alam ng dalawa ang pahayag ni Sena, kaya hindi nila namalayan na biglang tumaas ang presyo ng share ni Sena. Hindi pa rin naniniwala si Paulson na malalampasan ni Sena ang $120 kada share, dahil hindi pa rin nakakabangon ang ekonomiya ng industriya ng .com matapos itong bumagsak. Ang lumampas sa ganoong presyo ay isang imposibleng gawa. Buong araw kang nakaupo dito, matandang kaibigan. Parang hindi talaga lalagpas sa $120 ang share prices ni Sena gaya ng hinulaan mo. Bilang presidente ng Nasdaq Exchange Center, nakita ni Franklin ang napakaraming hype o hindi gaanong halaga na napunta sa publiko at nagsapribado. Si Franklin ay may mas maraming karanasan sa share securities kaysa kay Paulson at marahil ay higit na mapangasiwaan pagdating sa teorya, o hindi niya maaaring ipagpalagay ang posisyon bilang presidente ng isa sa 6 na itinuturing exchange center sa mundo. Ngumiti ng mahina si Paulson at itinuro ang kanyang utak. Iyon ay dahil mayroon akong pangunahing pag-unawa sa merkado ng pananalapi at industriya ng .com sa kabuuan. Ang sumasang-ayon ako na ang Sena ay isang namumukod tanging kumpanya, at kung ito ay naging pampubliko bago lumitaw ang .com bubble, sigurado ako na isang kumpanya na may mga resulta nito ay madaling umabot sa $180. Ngunit ang industriya ay hindi na pareho. Ang mga limitasyon ng presyo ng bahagi nito ay hindi ang negosyo, ngunit ang kisame ng merkado. Napabuntong hininga si Franklin. Sumasang-ayon ako. Gaya ng sinabi mo, ang kapaligiran ng merkado at naglilimita dito. Nakakahiya, kung isasaalang-alang kung gaano kalaki ang potensyal ni Sena bilang isang negosyo. Tumawa ng malakas si Paulson at nagsalita, maging aral ito sa mga batang negosyanteng summer. Siya ay isang pambihirang tao, ngunit hindi pa niya nakikita ang merkado sa pananalapi ng Wall Street. Sa maraming mga kaso, ang natukoy na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay hindi isang representasyon ng mga resulta at resulta ng negosyo. Wala namang masama kung ilan pang hadlang para sa mga kabataan. May 1 oras pa bago matapos ang unang araw ng transportasyon nito. Talagang tatanggalin mo ba si Celine kung hindi lumampas sa $120 si Sena? Dapat mong malaman ang paggawa nito ay lilikha ng lamat sa pagitan mo at nitong mga negosyanteng summer. Ang iyong relasyon ay magkakaroon ng kakilakilabot na pagliko, wika ni Franklin. Nagkibit-balikat si Paulson. Kailangan ng mundo ang Estados Unidos at kailangan ng Estados Unidos ang Wall Street. Bilang pinakamalaking investment bank sa mundo, ang huling bagay na kulang sa Colossal ay ang mga partnership. Sigurado akong malalaman niya kung ano ang gagawin kung siya ay isang negosyante. Siguro pinag-iisipan na niyang aminin ang pagkawala niya sa akin. Si Celine naman, anak talaga siya ng dati kong kaibigan. Hindi ko siya tatanggapin dahil dito, ngunit kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Kailangan kong malaman nila na maraming bagay sa mundong ito ang wala sa kanilang kontrol. Kung tutuusin, mayroon pa ring mga katulad natin na may karanasan at mas awtorisado. Hindi natin sila hahayaang makatakas sa sobrang puspos ng kanilang sarili. Katatapos lang magsalita ni Paulson nang may nagmamadaling kumatok sa pinto. Come in, mahinahong wika ni Franklin. Mabilis na pumasok si Jameson sa silid at binati ang dalawang matandang lalaki. Hello, President Paulson, Mr. Franklin. Nang makita ang subordinate na pumasok sa sariling silid, hindi kumunat ang noo ni Paulson at nagtanong, akala ko ba nasa tabi ka ni Jasper, Jameson?
Anong ginagawa mo dito? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 777. Iniulat ni Jameson na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. President Paulson, nakatanggap lang ako ng mapagkakatiwalaang balita na nagbigay si Sena ng opisyal na pahayag tungkol sa paghahandang muling bumili ng 300 milyong summer dollars na halaga ng mga share ni Sena. Sinasabi nila na ito ay upang matiyak ang mga interes ng kanilang mga shareholder. Napabuntong hininga si Paulson dahil doon. Ano? Maging si Franklin ay natigilan. Mabilis na nagpatuloy si Jameson, nagulat kami sa balita at walang sinabi sa amin si Jasper bago siya gumawa ng desisyon. Marahil ay sinabi niya sa General Manager ng Terre Regional Branch na si Celine, ngunit hindi niya ito iniulat sa amin. He has the right to make any decisions he wants when it comes to Sena. Pagkatapos ng lahat, ang Colossal Investments ay nagbibigay lamang ng serbisyo at pakikipagsosyo. Hindi ka naman superior ni Jasper, kaya hindi na niya kailangang i-report sa iyo ang lahat. Tiningnan ni Franklin si Paulson at ngumiti. Mukhang nagkamali ka ng kalkula ngayon, matandang kaibigan. Itong Little Easterner brat, saan nanggagaling ang lahat ng katapangan na ito? Hindi ba siya natatakot na ang paggawa nito ay magudyok ng panik at maging sanhi ng pagtaas ng trend? Galit na nagsalita si Paulson, na parang napahiya. Pagkatapos, binuksan niya ang computer at inilabas ang share chart ni Sena. Lumapit si Franklin para tingnan din. Matapos ang isang sulyap ay tumawa siya ng malakas. Mukhang nakatayo ngayon sa silangan ang Diyosa ng swerte. Nasa $121 ang presyo ng share ni Sena. Mula sa dami ng kalakalan, tila lumalakas pa rin ang pataas na kalakaran at hindi titigil kahit na matapos na ang araw ng kalakalan. Ang maliit na batang ito. Iniluwa ni Paulson ang mga salita gamit ang kanyang Josette, at bigla na lang napahalakhak. Lumingon si Paulson kay Franklin habang tumatawa at nagsalita, gaano na ba katagal mula noong huli tayong nakakita ng ganito? Ang huling tao na ng ahas gumawa ng ganoong kapanapanabot na hakbang ay tiyak na si Winston Bennett, ang matandang lalaking iyon. Tumanggaw si Franklin bilang malalim na pagsang-ayon. Sa ilang antas, ang dalawang iyon ay parehong uri ng mga tao. Sila ay nagsasagawa ng mga panganib na pinaniniwalaan ng mundo na hindi kailangan, para lamang makatanggap sila ng gantimpala na higit na nakahihigit sa kanilang mga panganib. Not to mention na alam nila the moment they make their decisions na mananalo sila. Napabuntong hininga si Franklin, bahagyang nalungkot sa pagtatapos ng panahon ng isang bayani ngunit nabuhayan ng loob ng malaman na may bagong bayani na bumangon upang pumalit sa kanila. Ang mundo ay talagang pag-aari ng mga kabataan. Siguro tumatanda na talaga tayo. Tahimik na tiningnan ni Paulson ang share prices ni Sena at ipinikit ang kanyang mga mata. Nagsimula siyang magbalik-tanaw sa mga ginawa ni Jasper simula nang magpubliko si Sena. Una ay ang advertisement at paglalagay ng landas para sa mga shares bago si Sena ay naging publiko. Ito ay para alam ng lahat ng mamumuhunan sa United States na ito ay isang napakahusay na bahagi na bumagsak sa marami sa mga record ng industriya ng .com. Dahil dito, dumobol ang mga presyo ng share ni Sena mula sa inilabas na presyo nito sa napakaikling panahon pagkatapos na maging pampubliko. Kasunod noon ay iniistorbo siya ni William. Ngunit sa halip na magpanik, kinontra ito ni Jasper gamit ang sarili niyang mga kontak. Nagdulot ito ng unang pagtaas ng presyo. Pagkatapos ay dumating ang palihim na tulong ni Winston Bennett, na humahantong sa pangalawang pag-akyat. Gayunpaman, ang kasalukuyang hakbang na ito ni Sena na naglalabas ng pahayag nito ay isa sa matinding determinasyon at ambisyon. Tunay na pinatunayan ng hakbang na ito kung gaano katalino si Jasper at hindi maiwasan ni Paulson na humanga. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 778. Ang analog na orasan ay dahan-daang nagtik sa display hanggang sa tuluyang huminto ang pangalawang kamay sa numerong 12. Kasalukuyang 3:30 PM sa New York at opisyal na natapos ang Nasdaq Exchange para sa araw na iyon. Kasunod ng pagtatapos ng araw ng pangangalakal, isang malakas na hiyawan ang umalangaw-ngaw sa buong exchange center. Muling lumitaw sa electronic display ang pulang bandila na may 5 bituin, at sa ibaba nito ay ang mga logo ng Nasdaq Exchange Center at Sena. Naghiyawan ang lahat dahil sa nakita nilang milagro ngayon.
Napanood nila ang paglukso ng bahagi ni Sena mula sa inilabas nitong presyo na $25 at halos 5 beses na lumaki sa loob lamang ng 6 na oras hanggang $122 nang magsara ang merkado. Sa sandaling ito, excited na nagsalita ang host ng financial radio channel, You Heard It Right, Summerland Sena has again made history. Napatunayan ng katotohanan sa bawat isa sa atin na hanggat may sapat kang kakayahan, maaari kang lumikha ng mga tunay na himala dito sa Estados Unidos. Ang bahagi ay lumago ng 5 beses sa presyo nito sa loob lamang ng isang araw. Nangangahulugan ito na libu-libong tao ang naging milyonaryo at higit pa salamat sa shares ni Sena sa loob lamang ng 6 na oras. Ayon sa pinakahuling balita at mapagkakatiwalaang source, 8 tao mula sa managerial rank ng Sena ang may net worth na ilang milyon, 4 ang nagkakahalaga ng ilang 10-10 milyon, at ang isa ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon salamat sa kahanga-hangang tagumpay. Ito ay isang magandang sandali para sa Nasdaq at Sena. Napatunayan sa amin ngayon ni Sena na sa kabila ng pagtitiis sa isang pop sa dot-com bubble, ang industriya ay puno pa rin ng potensyal at isa pa rin itong mabubuhay na direksyon para sa mundo upang higit pang umunlad. Marahil lahat sa atin ay maaaring magtanong sa ating sarili kung tinitingnan natin ang industriya ng dot-com na may bias na tingin. Hindi na narinig ni Jasper ang intonated speech ng host dahil kasalukuyang napapaligiran siya ni Jack at ng iba pa. Kung hindi pinipigilan ng lahat ang kanilang sarili, itatapon na nila si Jasper sa ere para magdiwang ngayon. Magsaya sa pagre-relax sa New York sa susunod na 2 araw, lahat. Unawain ang kagandahan ng internasyonal na sentrong pinansyal na ito. Nakangiting wika ni Jasper sa grupo ng mga tao na may mga titig na puno ng pananabik at paghanga. Sa pagkakataong iyon, parang kumikinang si Jasper. Ang lalaki ay nagniningning na mas maliwanag kaysa kanino man, at ang isang simpleng maliit na ngiti mula sa lalaki ay napaka-charismatic na maaaring magdulot ng pagkalasing sa mga tao. Lahat ng gastusin mo ay babayaran ng kumpanya, maliban sa pamimili. Kung tutuusin, kumita lang kayo ng malaki. Ang biro ni Jasper ay nagtulak sa kapaligiran sa kasukdulan nito. Samantala, matagal nang wala si Henry. Nanginginig ng husto ang lalaki dahil sa excitement nang mapagtanto na nakakuha siya ng 50 milyon mula rito. Agad siyang nakipag-ugnayan sa isang tagagawa ng sasakyang panghimpapawid at nagpa siya na gastusin ang kanyang pera sa pagbili ng isang pribadong eroplano. Napaatras ng isang hakbang si Celine mula sa karamihan at tahimik na pinanood habang nagkakagulo ang grupo ng mga elite. Ang mga lalaking ito na nakasot ay lahat ay kahawig ng mga batang tuwang-tuwa na kakakuha lang ng parangal. Sa sandaling ito, ang pinakamalalim na damdamin ng isang tao ay nalantad sa bukas. Ngunit walang sino man ang mangungutya sa kanila. Kung meron man, inggit lang. Bilang harbinger ng lahat ng ito, napapalibutan si Jasper ng mga tao ngunit wala man lang bakas ng anumang excitement sa kanyang mukha. Napaka-composed pa rin ng lalaki. Nakatayo siya doon na may kaakit-akit at kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha gaya ng dati. Halos parang walang makakapagpatalsik sa kanya sa kalmadong estado ng pag-iisip. Gusto talaga ni Celine na buksan minsan ang utak ni Jasper, para lang masilip niya ang tinatago nito sa loob. Paano siya kalmado kahit anong mangyari? Mukhang wala sa mundo ang katumbas ng kanyang excitement. O marahil, iba ang kanyang layunin sa isip. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 779. Biglang dumating kay Celine ang posibilidad. Para sa mga ordinaryong tao, o marahil para sa mga senior executive ni Sena na nasa tuktok na ng kanilang mga karera, ang tagumpay na ito ay katumbas ng malaking tagumpay. Ngunit para kay Jasper, ito ay maaaring isang maliit na hakbang lamang patungo sa kanyang huling layunin. Kung iyon ang kaso, kung gayon ay makatuwiran kung bakit halos hindi nasasabik ang lalaki. Siya ay mayroon pa ring mahabang daan sa unahan niya, ang kanyang kinabukasan ay nasa isang lugar na mas mataas at higit pa. Ano ang iniisip mo? Ang mga salita ni Jasper ay biglang nagpawi kay Celine mula sa kanyang naliligaw na pag-iisip. Pagbalik sa realidad, nakita ni Celine ang ngiti ni Jasper sa harapan niya. Ikaw, instinctive na pang-aasar ni Celine kay Jasper. Ang dami ko kasing naisip, sagot ni Jasper, at halatang maganda ang mood niya. Nagkatinginan ang dalawa bago sila humagalpak ng tawa. Tara, hanapin natin ang superior mo, Paulsen, wika ni Jasper.
Alam ni Celine ang gustong gawin ni Jasper, ngunit hindi man lang siya nagpakita ng takot at agad na sinundan si Jasper sa elevator ng exchange center. Alam niya na si Paulson ay nanatili sa opisina ni Franklin sa buong araw sa exchange center sa halip na bumalik sa Colossal. Hoy, magkano kinita mo ngayon? Pasiga na tanong ni Celine nang makapasok na sila sa elevator. Habang ang lahat ay nagkalkula ng kanilang mga kita, si Jasper ay gumawa din ng ilang mga magaspang na kalkulasyon sa kanyang isip. Si Senna ay tumaas mula $25 hanggang sa kasalukuyang $122 na nangangahulugang ang kita ay 5 beses kung ano ang una niyang inilagay. Ayon sa pagtaas ng presyo ngayon, kinakalkula ni Jasper ang kanyang tubo ayon sa kanyang porsyento ng mga bahagi. Ang halaga ay umabot sa kabuuang kita na humigit kumulang 6 na bilyong summer dollars. Kung isasaalang-alang kung magkano ang gastos niya para makuha si Senna noon, malaki ang kita niya ngayon. Gayunpaman, walang paraan na maliquidate ni Jasper ang lahat ng kanyang mga bahagi, dahil si Senna ay kasalukuyang kanyang gintong gansa. Para sa isang lalaking hindi man lang handang bitawan ang kanyang buong awtoridad, tiyak na hindi ibebenta ni Jasper ang kumpanya. Dahil dito, ang 6 na bilyong ito ay kita lamang sa kanyang book of accounts. Kung ayaw ni Jasper na ma-waive ang kontrol niya kay Senna, malamang na halos 2 bilyon lang ang maliquidate niya. Namuhunan na siya ng 5 bilyon sa pagtatayo ng skyscraper, kaya hindi masyadong isyo na suportahan ang mga operasyon sa lahat ng kanyang kumpanya na may reserbang pondo na 2 bilyon. Hindi sa banggitin na ang kumpanya ng electronics ay gumagawa ng isang araw-araw na netong kita ng 1 milyon at ang koponan ni Albert ay kasalukuyang nagsasaliksik kung paano gumawa ng mas murang MP4. Ang MP4 ay ibinebenta na ngayon sa ibang mga bansa at may mayaman na lining ng produkto. Ayon sa konserbatibong pagtatansya ni Jasper, kumikita siya araw-araw na hindi bababa sa 3 milyon. Kasama ng United Legends, isa pang cash cow, ang JW Capital at ang mga subsidiary nito ay dapat na makapag-operate ng may sapat na kakayahan. Tunay na umani si Jasper ng maraming gantimpala mula sa pagpunta sa publiko ni Senna. Nalutas na ang problema ng kanyang masikip na cash flow at higit sa lahat, nabuksan na niya ang mga pinto para magnegosyo sa Wall Street. Kung ano ang gustong gawin ni Jasper doon, siya ang magpapasya pagdating ng panahon. Marahil isang maliit na tubo ng ilang bilyon, nagsalita si Jasper na may sinag. Ang presyo ng merkado ni Senna ay lumampas sa 10 bilyong summer dollars. Isa ito sa pinakamalaking negosyo sa Summerland, bahagi ng 10 billion club. Ang mga kumpanyang tulad ni Senna ay itinuturing na napakalaki kahit dito sa kanluran at sigurado ako na ikaw, bilang tagapagtatag, ay nakakuha ng higit pa sa mga kita na maaaring isulat sa iyong mga aklat ng mga account. Si Celine ay isang profesional para sa isang kadahilanan at pinamamahalaang upang matukoy ang tunay na benepisyo ng lahat ng ito. Tumingin si Jasper sa opisina ng presidente sa harap nila at mahinahong nagsalita, "Nakarating na kami. Mamaya na natin pag-usapan yan." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 800. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakita ni Jasper sina Franklin at Paulson sa Nasdaq Exchange Center. Ibang-iba ang naging reaksyon ng dalawa sa pagdating niya. Puno ng kuryosidad at paghanga ang tingin ni Franklin, habang si Paulson ay may tensyon at walang ekspresyon sa mukha. "President Paulson, parang nanalo ako sa pastahan natin." Dumiretso sa punto si Jasper dahil wala siya sa mood na harapin ang init ng ulo ni Paulson at ang akala ng lalaki ay mas magaling siya dahil mas matanda siya at mas may karanasan. Tumango si Paulson. "Tama. Ang presyo ng bahagi ni Senna ay nagkakahalaga ng $122 sa kasalukuyan, kaya talagang nanalo ka." "At ang kasunduan natin?" tanong ni Jasper. "Tutupad ako sa aking pangako. Magsasagawa ako ng isang pulong sa Board of Directors bukas at ganap na susuportahan si Celine sa pag-ako sa posisyon ng presidente ng sangay ng rehiyon ng Terra, pati na rin kanselahin ang lahat ng mga pagsusuri sa kanya," matipid na sagot ni Paulson. Tuwang-tuwa si Jasper. Samantala, natigilan naman si Celine na nakatayo sa tabi nila. Alam niya ang pastahan ni na Jasper at Paulson, ngunit hindi niya alam na ang kondisyon ni Jasper ay ang kanyang promosyon. Pangulo ng sangay ng rehiyon ng Terra. Ito ay isang posisyon na pinaghirapan niya ng maraming taon ngunit hindi niya maisip, ngunit ang lalaking ito ay tahimik na hinarap ito para sa kanya.
Nakaramdam ng matinding udyok si Celine habang sinulyapan si Jasper na nasa tabi niya. Gusto niyang sumugod at sugurin na lang ang lalaki. Ang pagnanasa ay napakatindi sa kabila ng paglitaw lamang nito at halos imposibleng sugpuin. Namula si Celine at namamasa ang kanyang mga mata, halos babagsak na ang mga luha. Hindi pinansin ni Jasper ang pagbabago ng ekspresyon ni Celine. "Lane, aaminin kong minamaliit kita," biglang sabi ni Paulsen. Marahan na ngumiti si Jasper at hindi naaapektuhang sumagot, "May sarili kang pananaw, Pangulong Paulsen, tulad ng sarili kong mga paniniwala. Walang sino man sa mundong ito, kasama na tayong dalawa, ang makakapagsabi na siguradong tama ang magiging desisyon natin. Ang magagawa lang namin ay subukan ang aming makakaya na gumawa ng mas kaunting mga pagkakamali at gumawa ng mas mahusay na mga desisyon." A smile finally graced Paulsen's features as he spoke, "The more I talk to you, Lane, the more I admire you. Sa totoo lang, hindi ko nararamdaman na parang may kausap akong binata na nasa early 20s kapag kausap kita. Ikaw ay may karanasan at mature. Hindi ko maiwasang maramdaman na may kausap akong kaibigan." "Ito ay kasiyahan ko," sagot ni Jasper, hindi masyadong mapagpakumbaba o mayabang. Napangiti si Paulsen at nagpatuloy, "Sa totoo lang, pinag-iisipan ko ito. Kung maaari, gusto kong mag-invest sa kumpanya mo." Bahagyang kumunat ang noo ni Jasper pero nakangisi pa rin. Ang Sena ay isang kumpanyang nakalista sa Nasdaq. "Maaari kang mamuhunan sa amin anumang oras, Pangulong Paulsen." Nang makita kung paano sadyang kumilos si Jasper na walang kaalam-alam, isinumpa ni Paulsen ang katusuhan ng lalaki. He decided to ask directly, I hope to invest in your other companies. Dapat mong malaman na ang Colossal Investments ay kasalukuyang pinakamalaking investment bank sa industriya. Nais naming makipagsosyo sa bawat promising na kumpanya at maipapangako ko na gaano man karaming share ang pagmamayari namin, hindi makikialam ang Colossal sa pang-araw-araw na operasyon ng iyong negosyo. Napabuntong hininga si Jasper sa loob ng proposal ni Paulsen. Gaya ng inaasahan, nauwi pa rin ang isyo na pinakakinabahala niya. Sa kanyang namumukod tanging mga kakayahan at ang katotohanan na ang kanyang mga subsidiary ay lumalaki at lumalakas, natural lamang na sila ay makaakit ng atensyon mula sa ibang mga kapitalista. Sa totoo lang, ang pamumuhunan ng Colossal ay isang bagay na higit sa 70% ng mga startup na kumpanya sa mundo na nais para sa. Pagkatapos ng lahat, ang gayong pamumuhunan ay magbibigay sa kumpanya ng pag-akyat sa daloy ng pera sa maikling panahon, at maaari rin itong mabilis na mapataas ang kakayahang mapagkumpetensya ng kumpanya salamat sa kaugnayan nito sa Colossal Investments. Halimbawa, kung ang Colossal Investments ay isa sa mga shareholder ni Sena, madaling makapasok si Sena sa share market ng Estados Unidos at makakuha ng market share ng web portal at gaming market. Gayunpaman, hindi gusto ni Jasper ang mga bagay na ito. Sa alaala ng sumunod na 19 na taon, hindi natakot si Jasper na hindi siya makapasok sa merkado. Mas alam niya kaysa sa lahat kung saan patungo ang kinabukasan ng mundo. Paumanhin, ngunit may iminungkahi na si Celine sa akin noon at hindi nagbago ang tugon ko. Wala akong planong tumanggap ng anumang investments. Si Paulsen ay hindi mukhang masyadong masaya sa direktang pagtanggi ni Jasper. Pakiramdam niya ay hindi siya nirerespeto ni Jasper sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa isang mahirap na lugar. Hindi mo na ba iisipin ulit? Paulit-ulit na tanong ni Paulsen. Matigas na umiling si Jasper at sumagot, marahil ay magkakaroon kami ni Colossal ng future partnerships, ngunit tiyak na hindi ito ngayon at tiyak na hindi ito sa pamamagitan ng pamumuhunan sa isa sa aking mga kumpanya. Ang kapaligiran sa opisina ay lumapot, at ang opisina ay bumagsak sa katahimikan. Tahimik at tuwang-tuwa na nanood si Franklin na parang isang matandang nakakatawang sorrow. Hindi rin umimik si Celine at tumingin lang kay Jasper ng may paghanga. Masyado siyang lalaki. Ibang-iba siya sa karaniwang tao. Anong gagawin ko? Lalong lumalakas ang pagnanasang sunggaban at kainin siya ng buhay. Hindi ko na yata kayang pigilan pa. Tahimik na tumingin si Paulsen sa lalaking nasa harapan niya. Ang itim na buhok ni Jasper, mainit na kulay ng balat, at maitim na kayumangging mga mata, lahat ng ito ay nagpaisip kay Paulsen na iba si Jasper sa ibang mga taong nakausap niya noon. Halimbawa, walang sino man ang tumanggi sa kanya ng walang pag-aalinlangan.
o hindi bababasa, ang iba ay palaging ginagawa ito ng hindi direkta upang mapanatili ang kanyang dignidad. Ngunit hindi ginawa ni Jasper. Tila determinadong sinabi ni Jasper ang kanyang matatag na paninindigan, na hindi siya papayag na may makialam sa kanyang kumpanya. Si Paulson ay nahaharap ngayon sa isang pagpipilian, maging kaibigan ni Jasper o kanyang kaaway. Sa katayuan at ugali ni Paulson, ang huli ay isang bagay na hindi niya kailangang isaalang-alang. Kung tutuusin, gaano man kahusay si Jasper, napakahina at napakabata pa rin niya kumpara kay Colossal. Ito ay isang bagay na alam ni Jasper. Hindi ibig sabihin noon ay natatakot siya. Ang pagmamay-ari at kumpletong kontrol sa kanyang mga ari-arian ay nasa ilalim ng linya ni Jasper. Kung hindi niya kayang panatilihin iyon, wala nang saysay ang kanyang muling pagkakatawang tao. Habang lumalakas ang puwersa sa kanyang harapan ay hindi niya kayang sumuko. Kung sumuko siya ng isang beses, pipilitin lang siya ng kabilang partido na sumuko ng paulit-ulit hanggang sa wala nang natira sa kanya. Maya-maya, biglang ngumiti si Paulson. Inabot niya at nagkusa na makipagkamay kay Jasper. Ang kapital ay libre, gaya ng kagustuhan ng isang tao. Bagamat ito ay isang kahihiyan, iginagalang ko ang iyong desisyon at paprotektahan ang iyong karapatan na gumawa ng isang malayang pagpili. Umaasa ako na magkakaroon pa rin tayo ng pagkakataon para sa karagdagang partnership sa hinaharap. Lumuwag ang kapaligiran sa opisina sa ngiti at salita ni Paulson. Lumaki rin ang ngiti na nakasabit sa gilid ng labi ni Franklin. Alam niyang nanalo na naman ang witty at young Eastern na ito. Pinilit niyang ikompromiso ang dati niyang kaibigan pagkaraan ng maraming taon. Ngumiti rin si Jasper sa kainabot ang mahigpit na kamay kay Paulson. Sigurado akong magkakaroon tayo ng pagkakataon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 801. Paglabas ng opisina ng presidente, tinitigan ni Celine si Jasper na mukhang walang pakialam at nagtanong, "Hindi ka ba kinabahan?" "Tungkol saan?" tanong ni Jasper kahit alam na alam niya ang sinasabi niya. "Tungkol kay Paulson. Hindi siya kasing bait ng itsura niya. The fact that he managed to become Colossal's president though starting from a normal project manager means that he's more ruthless than anyone if need be," sagot ni Celine. Ngumiti si Jasper at nagsalita, ang kanyang kalupitan ay isang patunay kung gaano siya katalino, at ang mga matatalinong lalaki ay may posibilidad na pumili ng mga opsyon na pinakakapakipakinabang sa kanila. Wala siyang makukuha sa pagsisimula ng all-out war sa akin, kaya hindi niya gagawin iyon. Bush *T. Inilibot ni Celine ang mga mata kay Jasper. Oo naman, ang iyong mga kumpanya ay may walang limitasyong potensyal at medyo lumaki na sila, ngunit hindi pa rin sila mahihina sa Colossal, okay. Gusto ng investment bank na kumita at gusto ni Paulson ng katanyagan. Ang pag-alis sa isang mahinang tulad ko ay hindi magdadala ng pera sa bangko ng pamumuhunan at hindi rin biglang igagalang ng mundo si Paulson para dito. Dagdag pa, kapag hindi nila ako nagawang crush, magkakaroon sila ng napakalaking puwersa na haharapin sa hinaharap. Bakit dadaan ang lahat ng problemang iyon? Mahinahong sagot ni Jasper. Alam ng Diyos kung saan mo nakuha ang kumpiyansa na ito, mahinahong wika ni Celine. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga sinabi, kumikinang ang mga mata ni Celine habang nakatingin kay Jasper. Sa sandaling iyon, nawalan na ng kakayahan si Celine na pag-isipan ang mga sinabi ni Jasper. Hindi niya iisipin kung makatotohanan ba ang mga sinabi ni Jasper o hindi. Isa lang ang nasa isip niya, at ganoon kaguwapo at dominanteng si Jasper. Gusto lang niyang suntukin siya. "Libre ka ba ngayong gabi?" biglang tanong ni Celine. "Lalabas ako magse-celebrate kasama si Jack at ang iba pa." "Bakit?" tanong ni Jasper. "Magdiwang kasama sila sa ibang araw. Iwan mo sa akin ang schedule mo mamayang gabi," hiling ni Celine. "Ano ang gusto mong gawin?" Napatingin si Jasper kay Celine ng masama. "Natatakot ka pa rin na pagsamantalahan kita." Galit na wika ni Celine. Mabuti. Naniniwala si Jasper na hindi nararapat para sa kanya, bilang isang lalaki, na umatras bago si Celine, isang babae. Isang tingin ng pagmamalaki ang nakatago sa nagniningning na mga mata ni Celine habang itinutulak niya ang excitement na nararamdaman niya. Lumabas siya sa isang matagal nang walang laman na Nasdaq Exchange Center kasama si Jasper. Sa isang maikling distansya mula sa gitna,
Nakita ng dalawa ang isang pamilyar na figure na sapilitang isinakay sa isang sasakyan ng pulis na nakakahiya. Si William iyon. Nang makita ni na Jasper at Celine si William, nakita rin niya sila. F***Sting B***H and B***starred. Manloloko ka. Nagsimulang sumigaw si William nang makita ang dalawa. Tumayo si Celine sa harap ni William at pinulupot ang sulok ng kanyang labi sa isang malamig na ngiti. Tignan mo ngayon. Ano ang pagkakaiba mo sa isang taunang aso? Ang mga salita ni Celine ay labis na nasira ang kumpiyansa ni William. Nakatitig sa kanya ng masama, umungal siya, huwag kang maghangad ng pagmamalaki. Nakarating ka lang sa kinaroroonan mo ngayon dahil naakit mo ang isang barbarian. Gusto ko. Para makita kung hanggang kailan mo kayang ipagpatuloy ang ipinagmamalaking gawang ito. Naawang tumingin si Celine kay William at nagsalita, sabihin mo nang aakit ako ng mga lalaki, hinding-hindi pa rin kita liligawan. Nagagalit ka ba niyan? Dinudurog ng husto ni William ang kanyang mga bagang. Kung hindi dahil sa dalawang matipunong lalaki na humawak sa kanya sa pwesto, sinugod niya ito at ipinakita sa kanya ang isang piraso ng kanyang isip. B***H ka. Inilabas ni William ang mga salita. Lalong lumakas ang mapanoksong ngisi sa mga sulok ng labi ni Celine, ngunit wala man lang siyang ipinakitang galit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 802. Nakakaawa namang talunan. Ang lahat ng mga insulto na ibinabato mo sa akin ay walang iba kundi ang mga gantimpala ng aking tagumpay. Mas maganda ito kaysa sa mga awit ng papuri mula sa ibang tao dahil habang iniinsulto mo ako, mas kalunos-lunos ang nawala sa iyo. At, mas marami akong nanalo. Si Jasper na nakatayo sa tabi ay hindi maiwasang mapatingin ulit kay Celine nang magsalita ito. In all honesty, superior talaga ang mga babae kapag nagtalo. Ito lamang ay sapat na upang maalis ang isang malaking grupo ng mga tao at ang kanilang mga potty mouth. Nanginginig ang katawan ni William sa galit ngunit hindi na interesado si Celine na makipagtalo sa kanya. Alam mo ba kung ano ang tunay na panalo? Hindi. Ayaw mo. Tingnan mo itong lalaking katabi ko na tinawag mong barbarian. Ngunit binigyan ka ba niya ng anumang pansin mula sa pagsisimula? Ang bawat pang-iinsulto mo ay walang iba kundi ang mga tahol ng mga asong gala sa kanya. Maaari mo kaming insultuhan hanggat gusto mo, ngunit tandaan na malapit ka ng maglitis habang tayo ay magdiwang. Ito ang tunay na pagkakaiba sa pagitan ng isang nanalo at isang natalo. Hindi tungkol sa kung sino ang may pinakamalakas na boses. With that, pinulupot ni Celine ang braso ni Jasper at tumalikod ang dalawa para umalis. Duguan ang mga mata ni William habang nakatitig sa dalawang umaatres na figure. Galit na galit siyang magsalita. Makalipas ang dalawang hakbang ay tila may naisip si Celine at biglang lumingon ng nakangiti. Ay oo, nakuha ko na rin ang pangako ni Paulson na papalitan ko ang posisyon mo. Ako ang magiging presidente ng Terre Regional Branch. Magkita tayo, o baka hindi. Nasa dalawang magkaibang mundo tayo ngayon at wala nang dahilan para magkita tayong muli. Natalo ka na at wala nang natitira. Nakakalungkot. Umalis sina Celine at Jasper, naiwan si William na umungol at sumigaw. Kasunod nito ay ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse at pagkatapos, katahimikan. Dahil nangako siya kay Celine, hindi lumabas si Jasper para magdiwang kasama si Jack at ang iba pa. Kung tutuusin, sa isang superior na tulad niya doon, ang mga senior executive na iyon ay maaaring hindi lubos na makapagpahinga. Maaaring nasa edad ng kanilang mga anak si Jasper, ngunit iba ang kanyang katayuan. Not to mention na sa lumalaking yaman ni Jasper, lalo lang naging magalang ang mga nasasakupan niya. Sinabi ito ni Jasper kay Jack at sumakay sa kotseng inihanda ni Celine para sa kanila. Ang kotse ay lumalim sa New York City. Dinala ni Celine si Jasper sa isa sa New York, at maging sa pinakasikat na atraksyong panturista sa buong mundo, ang Empire State Building. Biro ni Jasper habang tinatahak niya ang mataas na Empire State Building na tila nag-shoot para sa langit. Halos makatikim ako ng pera sa hangin kapag huminga ako ng malalim. Tumawa si Celine at nagsalita, halika, may espesyal akong inihanda para sa iyo. Medyo nabigla si Jasper ngunit hindi nagtanong, sa halip ay piniling sundan si Celine sa Empire State Building. Muling napagtanto ni Jasper kung gaano kalawak ang mga kontrata ni Celine.
Talagang ginawang open bar ng babaeng ito ang rooftop area sa Empire State Building. Sa totoo lang, hindi dapat maimbitahan ng isang general manager ng Colossal Investments, Terre Regional Branch si Winston Bennett para sa isang panayam, o gawin ang rooftop ng Empire State Building sa sarili niyang pribadong hardin at bar. Curious si Jasper sa family background ni Celine, pero kung ayaw nitong sabihin sa kanya, hindi rin mag-aaksaya ng oras si Jasper sa pagtatanong. Sila ay magkaibigan, pagkatapos ng lahat, at ang background ng pamilya ay hindi mahalaga. Si Jasper ay walang magandang background sa pamilya, kaya ang tanging magagawa niya ay ang maging background para sa kanyang mga susunod na henerasyon. Hindi siya maiinggit sa iba na nagmula sa mayayamang pamilya, o talagang masama para sa kanyang puso na gumugol araw-araw sa tabi ni Henry. Halika at tingnan ang skyline ng lungsod. Tumayo ka dito. Malapit ka nang magmay-ari ng isang gusaling mas mataas pa kaysa sa Empire State Building at ilang oras na lang ay titingalain ka ng hindi mabilang na mga tao tulad ng pagtingin nila sa Empire State Building. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 803. Nakaramdam si Jasper ng emosyon sa kanyang puso habang nakatingin kay Celine na nakatayo sa may roof railing ng Empire State Building at nakikinig sa kanyang pagsasalita. Lumakad siya para tumabi kay Celine sa may rehas. Nararamdaman ang malamig at rumaragas ang hangin na may taas na 400 metro sa kalangitan, ang kanyang paligid ay dimly ilaw ngayong gabi at naramdaman ni Jasper na parang ang buong New York City ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga neon na ilaw sa napakalawak na lungsod na ito ay kumalat mula sa ilalim ng kanyang mga paa at umabot hanggang sa abot tanaw na lampas sa kanyang nakikita. Ang lungsod ay napuno ng kasiglahan. Walang makakatiyak kung gaano karaming mga paghihiwalay at muling pagsasama-sama ang pinagdaanan ng lungsod, na pinaninirahan ng milyon-milyon, bawat araw. O kung ano ang nangyari sa mga pamilya sa likod ng bawat maliwanag na bintana. Bilang isa sa mga pinakaabalang lungsod sa mundo, ang New York ay talagang langit para sa mga makapangyarihan at mayayaman. Balang araw, sigurado ako, bulong ni Jasper sa sarili habang nakatitig sa kalangitan sa gabi, na ngayon ay pinaliliwanag ng mga ilaw ng lungsod. Sa tabi niya, itinoon ni Celine ang kanyang tingin sa side profile ni Jasper, ganap na naluluha. Gusto niya ang mga sandaling ito ni Jasper. Hindi tulad ng kung gaano siya kamo at pagiging reserved, ang aura ng lalaki ngayon ay tinted ng dominasyon at katanyagan. Para bang nasa totoong anyo si Jasper sa mga sandaling ito. Siya ay isang tao na naghihintay ng tamang panahon para masindak ang mundo. Personal na naniniwala si Celine na ang mga lalaki ay hindi dapat maging masyadong mapagpakumbaba o panatilihing masyadong mababa ang profile. Ang isang lalaki ay dapat na lumakad na may aura ng pangangibabaw sa kanya, at ang isang lalaki na maaaring magpamukha sa kanya ng 2 beses ay kailangang maging isa na may lakas upang lupigin ang mundo. Tamang-tama si Jasper sa kanyang mga kinakailangan ngayon. Para ngayong gabi, ikaw ang hari, mahinang wika ni Celine. Anong sabi mo? Umihip ng malakas ang hangin sa rooftop at lumingon si Jasper para tanungin si Celine kung ano ang sinabi nito dahil hindi siya nito narinig. Walang gaano. Tumawa si Celine, tumalikod para maglakad papunta sa sofa kung saan hindi gaanong malakas ang hangin. Pagkaupo, tinanong niya, may gusto ka bang inumin? Maaari akong magpahanda ng maraming alak para sa iyo. White wine. Hindi talaga ako sanay uminom ng stronger spirits. And I'm so with red wine, sagot ni Jasper. Nilabas ni Celine ang phone niya at tumawag. Wala pang 10 minuto, tig-10 bote ng puti at pulang alak ang inilabas. Kasunod nito ay isang mesa na puno ng ketekam-takam at makukulay na pagkaing summer. Sinulyapan ni Jasper ang mga bote ng white wine na lahat ay luma na ng hindi bababa sa 10 taon at mga bote ng collection grade na red wine na lahat ay mula sa parehong oak cellar. Ang Empire State Building ba ang iyong wine cellar at kusina? Hinubad ni Celine ang kanyang sapatos at komportableng pumulupot sa sofa na nakayapak. Smiling mirthfully, she replied, hindi naman ganoon ka-exaggerated, ang ginawa ko lang ay humiram ng rooftop. At saka, pagdating sa alak at pagkain, walang imposible sa New York basta handa kang gumastos ng pera. Nagsisimula ng hindi comfortable ang tiyan ni Jasper sa western food na kinakain niya nitong mga araw, kaya walang alinlangang tuwang-tuwa siya nang ma-enjoy muli ang lasa ng bahay. Mukhang lumuwag na rin si Celine,
hindi na nagrereklamo na nagda-diet siya habang kinakapa ang masasarap na pagkain na napuno ng mesa. Ininom ni Jasper ang mga bote ng white wine habang si Celine naman ang red. Sa ilalim ng malakas na malamig na hangin sa rooftop ng Empire State Building, nag-toast at kumain ang dalawa. Matapos maubos ang isang buong bote ng white wine, medyo nahilo si Jasper. Nakaupo sa single sofa, tinitigan ni Jasper ang rehas sa skyline, hanggang sa abot tanaw hanggang sa wala na siyang makita. Saka lang niya ibinalik ang tingin. Anong tinitingin-tingin mo? Tumingin si Celine kay Jasper at nagtanong na bahagyang namula ang pisngi matapos uminom ng 1.5 bote ng red wine. Tinitingnan kung may-ari ang New York City, nagsalita si Jasper. Oo nga, sagot ni Celine na may katiyakan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 804, lumingon sa kanya si Jasper. Tumawa si Celine at naglabas ng $100 banknote at iwinagayway ito. Tingnan mo, ang may-ari ng lungsod. Natigilan sandali si Jasper saka tumawa ng malakas. Tama ka, sobrang tama. I want to own this US banknote of yours, biglang nagsalita si Jasper pagkatapos niyang tumawa. Nawala ang ngiti ni Celine matapos itong magsalita at tinitigan siya nito ng mataman, hanggang sa naramdaman ni Jasper na tumaas ang kanyang buhok dahil sa pag-iingat. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Tanong ni Jasper. Hindi sumagot si Celine, ngunit tumayo siya at lumapit kay Jasper. Umupo si Jasper sa kanyang single sofa at si Celine ay nakatayo sa kanyang harapan. Patuloy ang pag-ungol ng hangin sa rooftop ngunit hindi nito mapawi ang umiinit na tensyon sa pagitan ng lalaki at ng babae. Biglang inilagay ni Celine ang braso niya sa balikat ni Jasper para hindi ito makatayo at saka tumalikod para isabsob ang sarili sa kandanggan nito. Biglang may humawak na babae sa braso niya. Naramdaman ang banayad na lambot at nakakabigla na pagkalapot ng babae sa kanyang mga bisig, ang isipan ni Jasper ay naging matino. Anong ginagawa mo? Tanong ni Jasper, kusang kumilos para itulak si Celine at tumayo. Ngunit tila inaasahan na iyon ni Celine, dahil idiniin niya ang balikat nito gamit ang isang kamay at tumangala kay Jasper. Payag ka ba talagang itulak ako palayo? Maglakas loob ka bang itulak ako palayo? Agad na natigilan si Jasper sa pwesto, at kasabay nito, may napagtanto siya. Who the F*** is she so strong? Tulad ng ginawa ni Jasper sa pag-iisip na gumugol ng mas maraming oras sa gym sa sandaling bumalik siya, pagkatapos ay ipinulupot ni Celine ang sarili sa kanya at lumapit sa kanya. Bamulong ang mapupulang labi niya sa tenga ni Jasper, pero ayaw mo bang ako ang may-ari? May asawa ka na at may girlfriend na ako, sagot ni Jasper, na sinusubukang panatilihing matino ang kanyang pag-iisip. So itatapon mo ako? Naaawang tanong ni Celine. Hihingi pa lang ng tawad si Jasper nang makita niya ang isang matalim na ekspresyon sa mukha ni Celine. Napagtanto niya noon na siya ay nilalaro. Girlfriend, kahit papano ayaw kitang makasama. Ano ang silbi ng paggawa ng lahat ng iyon? Ang kasal ay libingan, bulong ni Celine. Magsasalita pa lang sana si Jasper nang dumampi ang isang slim at fair finger sa labi niya para patahimikin siya. Huwag kang magsalita ng kahit ano, at huwag kang gagalaw. Ituloy na natin ang pag-inom. Malumanay ang boses ni Celine at ang kanyang nakakatuwang tono ay tila may kasamang magical power. Umupo si Jasper sa sofa at tumigil sa paggalaw gaya ng itinuro. Hindi rin siya umimik habang nakatingin kay Celine. Celine chuckled and commented, "Men, hindi lang nila kayang panindigan kapag nanligaw ka." With that, kinuha ni Celine ang isang bote ng white wine at humigop ng malaki. Sa halip na lumunok, ibinaba niya ang bote at pumulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Jasper. Nanlaki ang mga mata ni Jasper nang maramdaman niyang may malambot at mamasa-masa na dumampi sa kanyang labi. Kasunod nito ay ang maapoy na paso ng white wine. Iyon ay dalawang magkaibang damdamin at ang malakas na alak ay nag-aapoy sa kanyang puso. Kaya lang, pinakain ni Celine si Jasper ng 2 bote ng white wine. Kasabay ng bote kanina ay nakainom na si Jasper ng 3 bote ng white wine habang si Celine naman ay umiinom ng 5 bote ng pula. Tara na, sa hotel room. Tuluyan nang nakaalis si Celine sa mga binti ni Jasper na ngayon ay namamanhid na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 805, may masalimuot ngunit nakakahumaling na lasa sa kanyang bibig.
Ang bango ng purong puting alak ay hinaluan ng isang pahiwatig ng hindi maipaliwanag na halimuyak. Naramdaman ni Jasper ang pag-init ng kanyang katawan nang pumasok sa kanyang lalamunan ang halimuyak at amoy ng alak mula sa kanyang bibig. Medyo nahihilo si Jasper matapos uminom ng 2 pang bote ng white wine sa bagong pamamaraan. Ang alam lang niya ay sa sandaling bumangon si Celine, parang walang laman ang kanyang puso kasabay ng pagbaba ng bigat sa kanyang condom gun. Nakaramdam siya ng pagnanasa na hilahin siya pabalik, paupo ito sa kanyang condom gun nang masunurin at huwag pumunta kahit saan. Tapos, may sinabi si Celine na naging dahilan ng pag-init ng ulo ni Jasper. Ano ngayon, natatakot ka ba? Pang-aasar ni Celine habang nakatingin kay Jasper na may ningning sa mga mata. Dahil doon ay bahagyang yumoko si Celine para isara ang distansya sa pagitan nila. Napakalapit ng mukha ni Celine kay Jasper na kahit ang malakas na hangin ay hindi maalis ang romantikong hangin sa pagitan nila. O baka, gusto mong gawin ito dito. Isang pares ng patas at malambot na braso ang bumagsak sa mga balikat ni Jasper. Si Celine ay kalahating lumuhad at kalahating tumingkayad sa harap ng lalaki, nagtatanong sa kanya sa isang mapagmahal at kaakit-akit na tindig. Hindi alam ni Jasper kung impluwensya ba ito ng alak o kung ibang bagay, ngunit hinawakan niya ang isa sa mga braso ni Celine na puti nyebe at nababaluktot. Pinisil niya ang kanyang palso para mahawakan niya ang kamay nito. Nakakatuwa sa rooftop ng Empire State Building, no? Ayokong sipon, wika ni Celine at saka hinayla si Jasper na tumayo mula sa sofa. Nakasandal ang baba sa balikat nito, nagsalita si Celine sa tabi ng tenga, nang hihina ang katawan ko. Ihatid mo ako pababa, hindi ako makagalaw. Pagtayo, ang malakas na simoy ng hangin ay nagpawi ng malaking halaga ng kalasinggan ni Jasper. Lumapit si Celine sa tenga ni Jasper para muling magsalita, nakitang hindi pa nakakagalaw ang lalaki. Lalaki ka ba o hindi? Itatago ko ito sa iyong ulo sa natitirang bahagi ng iyong buhay kung piyansahan mo ako ngayon. Sinabi ko na sa iyo na hindi ko kailangan ang pananagutan mo. Hindi lahat ay nasa iyo kapag nangyari ito, babala ni Jasper. Ngumisi si Celine at nanunuya, halika na nga. As if matatakot ako sayo. Mother of asterisk sucker. Si Mr. Lane ay isang lalaki at ni minsan ay hindi siya umatras sa ganoong sitwasyon sa alinman sa kanyang buhay, kahit na ginugol niya ang kanyang nakaraang buhay bilang isang apple polisher. Inihagis ang lahat ng katwiran at konsiderasyon sa bintana, binuhat ni Jasper prinsesa ang babaeng nakasandal sa kanya. Ang mahinang hinga niya sa paggalaw ay humaplos sa ego ni Jasper. Huli na para magsisi ka ngayon. Sinipal ni Jasper ang mga pintuan sa rooftop nang matapos siyang magsalita at tumungo sa ibaba. Pagkaraan ng ilang sandali, sa underground na paradahan ng sasakyan ng Empire State Building, sinunod ni Jasper ang mga tagubilin ni Celine at nakakita ng kotseng naghihintay sa kanila. May isang babaeng nakaupo sa driver's seat. Malamang na siya ang katulong o driver na dinala ni Celine. Tinatamad magtanong si Jasper kaya hinagis niya si Celine sa loob at pumasok sa likod niya. Four Seasons Hotel, nakapag-book na ako ng kwarto, wika ni Celine. Gulat ang bumalatay sa mukha ng isa pang babae nang marinig niya si Celine. Pagkatapos ng lahat, si Celine ay hindi kailanman naging ganoon kakilala o gumawa ng ganoong hakbang sa isang lalaki. Hindi na siya naglakas loob na magtanong pa, at pinili na lang niyang simulan ang makina. Sa dagandong nito, nabuhay ang sasakyan at umalis sa underground na paradahan ng sasakyan. Napuno ng amoy ng alak ang compartment ng sasakyan at tumaas ang temperatura. Parehong namula sina Celine at Jasper. Hindi man lang mabuksan ang lahat ng bintana sa sasakyan ay mapawi ang nakakabigo na init sa loob ng mga ito. Sumando si Celine sa upuan at inabot ang braso sa binti ni Jasper. Kasabay nito, inutusan niya ang isa pang babae, magmaneho ka ng mas mabilis. Ang pagkakaiba lang sa pagitan ng isang kagandahan at isang asterisk ay ang dating ay maaaring mag-spark ng pagnanasa sa loob ng isang lalaki na may pinakasimpleng kilo at salita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 806. Naramdaman ito ni Jasper sa sandaling ito. Bumilis ang sports car nang hindi niya namamalayan at dumaan sa medyo maikling distansya bago ito huminto sa pasukan ng lobby ng hotel. Agad na bumaba si Jasper at binuksan ang pinto ng sasakyan. Pagkatapos, binuhat niya ang malambot na babae at dumiretso sa concierge ng hotel nang hindi lumilingon.
Inihagis ni Jasper ang passport nila ni Celine sa check-in counter at sinabing, "Nakabook na ang kwarto, ibigay mo sa akin ang card ko." Bagamat nakita ng concierge sa Four Seasons Hotel ang kanyang makatarungang bahagi ng mga bagay, ang Four Seasons Hotel ay isa pa rin sa mga pinaka-prestihiyosong hotel sa New York at bihirang makakita ng gayong nagmamadaling mag-asawa. Gayunpaman, nang mabasa ang impormasyon mula sa system at napagtanto na ang mag-asawang Eastern na ito ay nag-book ng deluxe presidential suite na nagkakahalaga ng $20,000 bawat gabi, agad na nagbago ang isip ng concierge. Iba-iba lamang ang mga mayayaman at ipinakita ito sa mga paraan ng pag-book nila ng isang silid sa hotel para sa mga masasamang gawain. Sila ay lalo na't maluho at walang pakialam. Sila ay mas mahusay kaysa sa mga sinira na mapagkunwari na mayabang na nagpanggap na mga ginoo. Habang dinala ni Jasper si Celine sa lobby ng hotel at nag-check-in sa ilalim ng maraming tingin ng mga bisita, isang pambihirang gwapo at maginoong westerner ang nakatingin din sa kanila mula sa lounge ng lobby. Precisely speaking, nakatitig siya kay Celine. Ang binata ay bumuga ng hangin ng maharlika, at habang ang kanyang ekspresyon ay kalmado, galit at pagpapakumbaba ang umiikot sa kanyang mga mata. Nakaupo sa tapat niya ang isang medyo may edad na lalaki. Sir Wharton. Nabalik sa realidad si Wharton nang tawagin siya ng medyo may edad na. Nakangiting humihingi ng paumanhin sa lalaki, nagsalita si Wharton, "Pasensya na, naanod ang isip ko sa ibang lugar. Medyo pagod ako ngayon, kaya magpapadala ako ng isang tao na makipag-ugnay sa iyo tungkol sa napag-usapan natin ngayon." Iyon lang. Sa sandaling iyon, pinanood ni Wharton ang pagkarga ng estranghero kay Celine patungo sa elevator at agad na iniwan ang nalilitong nasa katanghaliang gulang na lalaki habang tinatahak ang daan patungo sa concierge. "Gusto ko ng isang silid sa tabi mismo ng dalawang iyon," walang ekspresyong hiling ni Wharton sa concierge. "Paumanhin, sir, pero ang dalawang iyon ay nag-book ng deluxe presidential suite ng Four Seasons Hotel. Kakailanganin mong mag-book ng 3 araw ng maaga kung gusto mo ang kwarto sa tabi nila." Bago natapos ng concierge ang kanyang formal na tugon, inilabas ni Wharton ang isang low-profile black card. "Ang iyong presidente ay isang karaniwang bisita sa aking likod bahay. Maaari mo bang mabilis na makuha ito? Ipapaliwanag ko ito sa kanya para sa iyo kung ito ay dumating, ngunit huwag sayangin ang aking oras." "Naiintindihan." Kalmadong tumingin si Wharton sa concierge at nagsalita. Nanlaki ng husto ang mga mata ng concierge nang makita ang itim na card. Ito ay isang top-notch card na walang limitasyon mula sa Swiss Bank. Tanging ang mga lubhang kakilakilabot at makapangyarihang mga tao sa buong mundo ang nagkaroon nito. Ito ay isang pag-iral na hindi maisip ng concierge na magkaroon para sa kanyang sarili. Kaakibat ng mga salita ni Wharton, hindi nang ahas ang lalaki na hadlangan siya at galit na sumagot, "Humihingi ako ng paumanhin sa aking kawalang galang, mahal na Ginoo. Each check-in nakita ngayon." Hindi pinapansin ang galit na concierge sa harap niya, lumingon si Wharton sa elevator. Noon pa lang, nakaharap sa elevator si Jasper habang karga-karga ni Prinsesa si Celine. Nakaakbay ang babae sa balikat ni Jasper at nagtama ang mga mata nito kay Wharton. Kitang-kita ni Wharton ang hindi maipaliwanag na ngiti na nakasabit sa gilid ng labi ni Celine. Nagkaroon ng pangungutya, paghamak, at kawalang interes, ngunit walang puot at tiyak na walang pagmamahal. Sa isang ingay, bumukas ang pinto ng elevator at binuhat ni Jasper si Celine papasok. Sumara ang mga pinto ng elevator at pinutol ang titig na pinagsaluhan ni Wharton at Celine. "Sir Wharton, iyon ba?" Sumugod ang medyo may edad na lalaki at mabilis na nagtanong nang mapansin niyang nakatitig si Wharton sa mag-asawang pumasok sa elevator. "Ang babaeng iyon ay ang aking asawa, si Celine Maynard, ang pangalawa sa linya na nagmana ng negosyo ng Maynard sa silangang Estados Unidos." Si Wharton ay may maliit na ngiti sa kanyang mukha nang magsalita siya, ngunit ang kanyang tono ay hindi maaaring maging mas nanginginig. Huminga ng malamig ang nasa katanghaliang lalaki sa sinabi nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 807. Ang Estados Unidos ay medyo espesyal. Hindi kasama ang Alaska at Hawaii, na hindi konektado sa pangunahing bansa, ang Estados Unidos ay pinaghiwalay sa silangan at kanlurang bahagi nito sa Mississippi River. Ang sentrong pampulitika ng silangang Estados Unidos ay pinamumunuan ng Washington, D.C.
Habang ang Western Financial Center ay pinamumunuan ng New York. Ang kakilakilabot na pamilyang Maynard, isang grupo ng mga summer descents na pangalawa sa wala, ay nagkaroon ng isang espesyal na pag-iral sa silangan. Sa kabila ng malinaw na may lahing summer, ang pamilya ay may pambihirang katayuan at tungkulin sa silangan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ipinanganak at lumaki sa Estados Unidos, kaya medyo alam niya ang tungkol sa pamilyang ito. Kung gaano katatag ang pamilya Maynard, makikita ito sa kanilang kasal. Si Wharton ay miyembro ng pamilyang Wellang. Bilang isang marangal na pamilya mula sa panahon ng Imperyo ng Britanya, ang pamilyang Wellang ay walang limitasyong kapangyarihan at mayroon silang lubos na impluwensya sa continental Europe. Paano mangyayari ang ganoong bagay sa pagsasama ng dalawang kakilakilabot na karakter? Paano makakapag-check-in ang pangalawang tagapagmana ng pamilya Maynard sa isang silid ng hotel kasama ang ibang lalaki sa harap ng kanyang sariling asawa? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakaramdam ng labis na panghihinayang. Dapat ngayon lang siya umalis, at hindi na siya dapat lumapit para magtanong. Nabaliw siya ngayong nakakita siya ng ganoong iskandalo sa pamilya ni Sir Wharton. Sa ilang segundong katahimikan, naayos na ni Wharton ang kanyang emosyon. Isang magalang na ngiti ang muling lumitaw sa kanyang mukha nang humingi ng tawad si Wharton sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pasensya na, kailangan kong umakyat ngayon. Kung wala nang iba, pasensya na. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay Wharton na nanatiling maginoo sa kabila ng panloloko at nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugad. Gaano ba kalalim ang iniisip ng lalaking ito? Maaari rin siyang maging isang sociopath, o paano pa siya mananatiling napaka-gentleman sa ganoong sitwasyon? Hindi nang ahas na pigilan si Sir Wharton, mabilis na sumagot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, "Siyempre, Sir Wharton. Itutuloy natin ang pag-uusap na ito sa ibang araw. Kung ganoon ay aalis na ako. Patawarin mo ako." Tumalikod si Wharton at umalis papuntang elevator. Habang pinagmamasdan si Wharton na umalis, ngunit kumaibot ang mga labi ng medyo may edad na. Nanahimik siya sandali para sa lalaking nang ahas na hawakan ang asawa ni Wharton bago tumalikod at umalis ng hindi lumilingon. Kasabay nito, sa ika-36 na palapag ng Four Seasons Hotel, sa Deluxe Presidential Suite. Tumayo si Celine sa sahig habang nakayakap ang mga braso sa leeg ni Jasper. Napaangat ang ulo niya para salubungin si Jasper na nakatingin sa kanya. Nagdikit ang dulo ng kanilang ilong at ramdam na ramdam nila ang nagbabagang init ng mga hininga ng isa't isa na may halong amoy ng alak. Biglang binitawan ni Celine si Jasper at umatras ng 2 hakbang. Inilabas niya ang isang pare ng pulang high heels na hindi pamilyar kay Jasper. Pagkatapos, sa harap ng mga mata ni Jasper, yumuko siya at tumingkayad para magpalat ng takong na iyon. Ang isang bastos na lalaki ay maniniwala na ang isang babae ay napakaganda kapag hinubad niya ang kanyang damit, habang ang isang lalaking may panlasa ay sasabihin sa iyo na ang isang babae ay mas maganda kapag siya ay nagsusuot ng damit. Ngunit pagdating sa isang lalaking tulad ni Jasper na may kagandahang tulad ni Celine, bawat pagsimangot at ngiti mula sa kanya ay ang pinakamagandang tanawin sa kanyang natano. Sa kabila ng pagpapalit lamang niya ng isang pares ng sapatos, ang kanyang mga kilo ay matikas at poised. Isang pilyong hibla ng buhok ang nakasabit sa kanyang tainga nang tumingin siya sa ibaba. Itinaas ni Celine ang kanyang kamay upang isuksok ang kandado sa likod ng kanyang tainga, at ang pagkilos na iyon ay napuno ng asensya ng kagandahan at alindog ng isang babae. "Ano ang hitsura ko?" Nakangiting tanong ni Celine kay Jasper pagkatapos nitong magpalit ng pares ng heels, halos parang gusto niyang ipakita sa kanya ang kanyang figure. Nakakamangha. Kung gayon ano pang hinihintay mo? Bahagyang nabahiran ng pananabik at paninibugho ang malambing na mga salita at titig ni Celine, ngunit may kislap din ng lihim na pagkamahiyain at determinasyon. Hindi na nagdadalawang isip pa si Jasper, nagmarcha pasulong para hawakan si Celine at agresibong ihagis sa kama. Isa itong silid na hindi bababa sa 20,000 US dollars gabi, higit sa 100,000 summer dollars. Ganito ang halaga noong 2001, at lahat ng mga dekorasyon at kasangkapan sa silid ay may pinakamahusay na kalidad. Ang hiyubog ng katawan ni Celine ay inihagis ng walang kabuluhan sa kama, at ang kanyang katawan ay tumalbog sa sobrang bukal na kutsan ni Simmons bago muling lumapag dito. Para siyang napadpad sa isang pool ng bulak, malambot at komportable.
Bumaba ang tingin ni Jasper kay Celine habang pinapasadahan niya ang sarili sa itaas habang ang mga braso ay nakasuporta sa kanyang bigat. Mula sa anggulong iyon, ang nakikita niyang namumula at may kantab na mga mata na babae sa ilalim ay mukhang natural na mabiro. Siya ay katulad ng pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 808. Ayokong pagsisihan mo ito, wika ni Jasper. Inabot ni Celine ang kanyang mga braso sa leeg ni Jasper at tumawa. Mukha ba akong isang taong magsisisi? Naghiwalay na ba kayong dalawa? Tanong ni Jasper sa seryosong tono. Humalaklak si Celine. Bakit? Hindi ba't laging mas kapana-panabik sa inyo ang pangangalun niya? Pagkatapos ng buong biyahe, huminahon na si Jasper. Sagot niya, ito ay isang moral na isyu. Wala akong interes na isangkat ang sarili ko sa kasal ng ibang tao. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Nang makita kung gaano kaseryoso si Jasper, itinuro ni Celine ang pitaka na inihagis niya sa tabi ng kama at sinabing, buksan mo ang zipper sa labas at makikita mo ang isang compartment. Ilabas mo ang nasa loob. Tumayo si Jasper at ginawa ang sinabi ni Celine. May napakanipis na papel sa compartment at laking gulat ni Jasper nang tumangala siya at nakitang divorce agreement iyon. Nag-divorce kami niya last month. Naaalala mo pa ba ang dati kong sekretarya na laging nakakaaway? Isa siya sa mga taong pinapante niya para bantayan ako. Kung hindi dahil sa hiwalayan, paanong hindi siya sumugod para hanapin ako noong inalis ko siya? Tahimik na umupo si Celine sa kama. Kaya lang pareho kaming galing sa malalaking pamilya at para sa kapakanan ng pamilya namin at sa kanyang dignidad, hindi namin maisapubliko ang aming diborsyo. Napangisi tuloy si Celine, nakuha na niya ang gusto niya. Kinuha niya ang bawat sentimo ng kapital na naipon ko sa nakalipas na 7 taon. Tumingin si Jasper kay Celine at nagtanong, okay lang bang maghiwalay ng patago kung ito ay sa pagitan ng mga pamilya? Anong masama dun? Mas kumalma si Celine na parang may kausap na iba. Walang anumang damdamin sa pagitan namin sa buong relasyon at kami ay mag-asawa lamang sa pangalan. Pinakasalan niya ako para sa katayuan ko at nagkaroon ng isa pang puppet na kaya niyang kontrolin. Pumayag lang ako para sa kapakanan ng pamilya ko. Iniwan ako ng tatay ko ng 15% ng shares ng pamilya bago siya pumasa pero kinuha din iyon ni Wharton. Maya-maya lang, may kumatok sa pinto ng kwarto. Bagamat na-control niya ang kanyang emosyon, ang medyo padalos-dalos na katok ay nagtaksil sa kanyang galit at pagkabigo. Bahagyang napakunot ang noo ni Jasper, sa pag-aakalang may mga handgal na staff ng hotel ang kumakatok sa pinto. Alam na alam ni Celine kung sino ang lalaki, kaya naman pagkatayo ni Jasper para buksan ang pinto, inabot niya ito at hinayla si Jasper palapit sa kanya. Magkaiba ang pagkakagawa ng katawan ng lalaki at babae, hanggang sa puntong maaari rin silang dalawang magkaibang species. Ang tanging naramdaman ni Jasper noon ay malambot at matambok na bagay sa ilalim niya. Isang hindi maipaliwanag na amoy ang bumalot sa kanyang katawan sa nakakagulat na dampi. Kasabay nito, ibinuka ni Celine ang kanyang bibig at nagpakawala ng banayad, pambabaing buntong hininga. Ang kanyang buntong hininga ay dumaan sa pintuan ng silid at malinaw na naanod sa mga tainga ni Wharton habang siya ay nakatayo sa labas. Nanlamig ang kamay ni Wharton sa hangin habang naghahanda siyang kumatok muli. Dahan-dahan niyang kinulot ang kanyang mga daliri at pinagsalo ito sa isang kamao. Hindi na siya kumatok ulit. Sa loob ng silid, sinabi ni Celine kay Jasper, siya ang nasa labas. Alam niya na nandito tayo. Si Jasper ay hindi ganap na matino mula sa natitirang alak na dulot ng ulap at nagsimula siyang mag-isip kung paano niya hahaharap ang masalimuot na sitwasyong ito. Pasalamat na lang at naging biktima si Celine ng kasal na ito at naghiwalay na sila. Wala nang psychological burden si Jasper at ang iniisip niya ngayon ay kung paano suportahan si Celine sa pamamagitan nito. Natatakot ka ba? Bumaba ang tingin ni Celine kay Jasper nang bigla itong ngumiti. Hindi sumagot si Jasper, pinili niyang itaas ang kamay at hilahin ang braso ni Celine palayo sa kanyang leeg. Pagkatapos, tumayo siya at binuksan ang pinto. Ang pagkilos na iyon ang nagpatibok ng puso ni Celine. Bagamat balak niyang maghayganti at mabigla si Wharton, hindi niya inaasahan na haharapin ni Jasper si Wharton sa sandaling ito. Alam na alam niya ang totoong kahabag-habag na karakter na itinago ni Wharton sa ilalim ng kanyang maginoong harapan. Hindi pa si Jasper ang kalaban ni Wharton.
Pagbukas ng pinto, sinalubong ni Wharton ang isang kalmadong mukhang Jasper at Celine na sumugod. Nagustuhan mo ba ang asawa ko? Tinitigan ni Wharton si Jasper at mahinahong tanong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 809. Medyo humanga si Jasper nang una niyang makita si Wharton. Maging ang hitsura ng lalaki o ang kanyang aura, si Wharton ay tiyak na isang Kat-Anji tanging karakter sa mga lalaking may kalibre. Ang mga taong tulad niya ay kailangang magkaroon ng mga henerasyon ng maharlika bago sila, dahil hindi sila magiging ganito kung hindi. Sa pagkakaintindi ko, hiwalay na kayo, sagot ni Jasper. Habang nagsasalita siya, sinadya ni Jasper na humakbang sa gilid para maprotektahan ang harapan ni Celine. Ito ay isang detalye na parehong nakuha ni Celine at Wharton. Nanatiling walang kibo ang ekspresyon ni Wharton nang lumipat ang tingin niya kay Celine. Kaya naglakas loob kang sumalungat sa akin ngunit hindi ka nangangahas na aminin na ginawa mo. Lumabas ang mukha ni Celine mula sa likuran ni Jasper habang tinatamad na sumagot, "Would you stop acting like you've caught me having affair? Hindi na kami magkarelasyon, Sir Wharton." Isir. Talagang nahuli ni Jasper ang impormasyong nailabas ni Celine sa kanyang mga salita. Ito ay isang modernong lipunan, kaya ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring tawaging asir. Ang pamagat na ito ay naglantad sa pagkakakilanlan ni Wharton. Siya ay mula sa isang marangal na pamilya, isa na ipinagkaloob ng maharlikang pamilya. Bagaman ito ay isang modernong lipunan at ang ipinagkaloob ng maharlikang pamilya ay hindi biglang nagbigay ng higit na kapangyarihan sa isang tao, sapat na simboliko na ipinakita nitong lalaking ito ang may taglay na royal bloodline. Ito ay isang bagay na hindi magagawa at hindi gagayahin ng iba. Pinandilatan ni Wharton si Celine at malamig na nagsalita, "Napagkasundoan na namin na habang hiwalay na kami, hindi ito isa publiko at dapat mong ipagtanggol ang katayuan ng aming kasal sa publiko. Hindi mo dapat madungisan ang pangalan ko pero anong ginawa mo? Nag-check-in sa isang kwarto sa hotel kasama ang ibang lalaki. Ginagalit mo ako, at bilang karagdagan, ang buong pamilya ng Wellang. Nakagawa ba ako ng ganoong pangako?" Curious na tanong ni Celine. Humalaklak, sumagot siya kay Wharton, "Huwag maniwala sa mga salita ng babae, dahil ang pagsisinungaling ay natural sa mga babae. Huwag mong sabihin sa akin na banyaga sa iyo ang napakalinaw at madaling konsepto, Sir Wharton." Biglang ngumiti si Wharton. "Mabuti, napakabuti. Napahanga mo na rin ako sa wakas." Kalmadong sagot ni Celine, "I've impressed you. Nakakahiya na nakita ko na sa iyo. Gusto mong pag-usapan ang tungkol sa mga pangako? Oo naman, kung gayon ano ang tungkol sa iyo. Hindi mo man lang pababayaan ang sekretarya ko at ginawa mong supervise niya ako para sa iyo. Namana mo talaga ang bulok na estilo ng iyong tinatawag na maharlika, Sir Wharton." Sumilay ang galit sa makatarungan at malinis na mukha ni Wharton dahil sa kahihiyan. Nilinggan niya si Jasper at malamig na nagsalita, "I don't care who you are to her nor do I don't care what has happened between you two. Ang kailangan mo lang tandaan ay mula sa sandaling ito, ikaw ay magiging isang kaaway na kailangan kong alisin. Hindi pa ako nagkukulang ng mga kaaway noon, kaya ano pa?" Mahinahong wika ni Jasper. "Mabuti kung ganoon. At least hindi ako binaygo ni Celine dito. Wala siyang nakitang ganap na walang kwentang basura. Ngunit huwag kalimutan na naprovoke mo ang isang kaaway na hindi mo kayang pukawin. Kahit ano pa ang background ng pamilya mo, wala kang karapatang magpakitang gilas sa harapan ko. Ang aking kapangyarihan ay higit pa sa iyong imahinasyon." Malamig na pinandilatan ni Wharton sina Celine at Jasper habang nagsasalita sa nakakapanghinayang tono, "Enjoy your days, dahil wala nang matitira." With that, tumalikod si Wharton at umalis nang hindi lumilingon. "Maghintay." Biglang pinigilan ni Jasper si Wharton. Tumigil sa paglalakad si Wharton. Hindi siya lumingon, ngunit hindi rin siya umalis. Magiging ilang oras na lang bago maalis ang mga bagay na hindi sa iyo. "Iyan ang dapat kong sabihin," mahinahong sabi ni Jasper. Sa wakas ay tumalikod si Wharton at nginisyan si Jasper na parang nanunuya kung gaano kamangmang ang lalaki. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Hindi na nagsalita si Jasper at pinagmasdan si Wharton na mawala sa dulo ng koridor. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 810. Bumalik si Jasper sa kwarto at kinuha ang kanyang damit.
Aalis ka na? Tanong ni Celine. Sumama ka sa akin, kukuha ako ng kwarto sa tinutuluyan kong hotel, wika ni Jasper. Alam na ni Wharton na dito ka nag-stay, kaya walang sinasabi kung ano ang gagawin niya. Kung sakali, mas ligtas kung susundin mo ang mungkahi ko, Jasper stated. Humalaklak si Celine at sinabing, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng anuman sa akin. Ibang kwento iyon. Umiling si Jasper. Tumayo si Celine at kinuha ang kanyang pitaka, sumagot, sige. Gaya nga ng sabi mo. Lumabas ng kwarto ang dalawa at agad na lumabas ng Four Seasons Hotel. Sa sandaling umalis sila, nakatanggap din si Wharton ng abiso sa kanyang silid sa parehong palapag. Umalis ka na, sige. Gusto kong makita kung hanggang saan ka makakatakbo. Inilabas ni Wharton ang kanyang harapan sa kanyang silid, at ang kanyang ekspresyon ay naging kahabag-habag, nakakatakot, madilim, at mabagyo. Kumuha siya ng mamahaling ashtray sa mesa at marahas na ibinato sa telebisyon. Humihingal, ang lalaki ay nagpakawalan ng makahayop na dagandong. Walang lalaking papayag na lokohin siya, Celine. *sketch ka, maghintay ka lang. Matapos may bulalas ang lahat, inilabas ni Wharton ang kanyang telepono para tumawag. Naayos na ang mood ni Wharton nang magkadugtong ang tawag. Charlie, kailangan ko ang lahat ng impormasyon na mayroon ka sa lalaking nakausap ni Celine. At may maghatid sa akin ng *sketch na si Ivan. May mga tanong ako na nangyari ng kasagutan. Pagbalik sa DoubleTree by Hilton Hotel, hindi pa nakabalik si Jack at ang iba pa mula sa kanilang selebrasyon nang mag-book si Jasper ng kwarto para kay Celine. Tahimik at masunurin na nakaupo si Celine sa sofa ng kwarto habang pinagmamasdan si Jasper na naglalakad papunta sa pinto. Magpahinga ka na. Medyo madami na kaming nainom ngayon kaya medyo napagod ako. Mag-uusap pa tayo bukas. Wika ni Jasper habang nakatayo sa pintuan. Tiningnan ni Celine si Jasper ng masinsinan at sinabing, mag-uusap tayo ngayon sa bathtub kung hindi para kay Wharton, di ba? Tumawa si Jasper pero hindi sumagot. Sa halip, binati niya ito ng magandang gabi. Marahang sumara ang pinto at napabuntong hininga si Celine. Pinatong niya ang baba niya sa mga tuhod niya na nakataas sa dibdib niya, medyo nawala ang tingin niya. Kinaumagahan ng magising si Jasper. Nawala ang lahat ng bakas ng alak kagabi at maaaring maging mas malinaw ang isip ni Jasper. Sa pagkakataong iyon ay nalaman niyang nag-check out si Celine sa kanyang silid 1 oras na ang nakalipas. Bumalik ako para ibigay ang pwesto ko. Huwag kang mag-alala sa akin, duwag. Tiningnan ni Jasper ang mensahe at tumawa. Si Celine ay katulad ng dati at tila walang makakapagpabago sa kanyang kakaiba at walang katulad na personalidad. Hawak ang kanyang telepono, binuksan ni Jasper ang kanyang pinto para lang kumatok kay Henry. Anong *6? Nawala ka ng 1 araw at bumalik ka ng madaling araw para patayin ako. Naiinis na sabi ni Jasper. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Henry habang tinutulak niya ang isang polyeto sa mukha ni Jasper. Tingnan mo. Ano sa tingin mo itong eroplanong pinili ko? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 811. Ito ay napakabihirang para kay Jasper na makita si Henry na naghahangad ng isang bagay na madamdamin. Sa pag-iisip tungkol dito, napagtanto ni Jasper na may katuturan ito. Tiniyak ng background ng pamilya ni Henry na makukuha niya ang lahat ng gusto niya. Kahit na ang pamilya Lo ay mas mahigpit sa kanya, hindi nila itatapon si Henry sa isang bukid sa isang lugar upang sanayin ang kanyang pagtitiis tulad ng isang nakakatawang balangkas mula sa isang nobela na isinasaalang-alang ang kanilang kayamanan. Ito ay hindi makatotohanan. Ang isang pribadong eroplano, gayunpaman, ay ibang kwento. Ang isang pribadong eroplano ay nagsunog ng maraming mapagkukunan at habang ang pera ay hindi gaanong mahalaga sa pamilya ng batas, sila ay mahigpit. Ang tanging dahilan kung bakit nagkaroon ng pribadong eroplano si Zachary ay walang alternatibo dahil kailangan niyang magsagawa ng madalas na mga paglalakbay sa negosyo mula nang kunin ang negosyo ng pamilya. Kay Henry na naibigay na sa kanya ang lahat ng gusto niya mula pa noong bata pa siya, ang pinakamagandang bagay sa kanya ay ang mga hindi niya maabot. Si Henry ay labis na nasasabik sa mga araw na ito na ang pagbili ng isang pribadong eroplano ay hindi na lamang ang kanyang pagnanasa. Kinuha ni Jasper ang polyeto at binuklat ito. Ano ito? Mga helicopter din. Alin ang tinitignan mo?
Tanong ni Jasper na may pagdududang nakatingin kay Henry. Itinuro ni Henry ang isang eroplano sa polyeto at nagsimulang ilarawan ito, ang Dassault Falcon 2000. Ito ay 20.2 metro ang haba at ang mga pangunahing pakpak nito ay 21.4 metro. Ang taas nito ay 7.1 metro ang taas. Ang pribadong eroplanong ito ay maaaring lumipad ng hanggang sa bilis na 851 kilometro bawat oras at tinatayang kayang lumipad ng 7,030 kilometro sa isang pagkakataon. Astig diba? Nang makita kung gaano ka-proud si Henry, sumagot si Jasper, oo nga. Ngunit ang eroplanong ito ay nagkakahalaga ng 80 milyon. Meron ka ba niyan? Tumikim si Henry at bamulong, nahiram ako ng 30 milyon kay Ana. Nagulat si Jasper. Paano mo siya nakumbinsi? Antong hininga si Henry at sumagot, nangako ako na babayaran ko siya ng may interes sa loob ng 1 taon. At ang pera ay kailangang manggaling sa isang lehitimong negosyo. At kung hindi mo kaya? Nakangiting tanong ni Jasper. Ayon sa kanyang pag-unawa kay Ana, ang kanyang mga kondisyon ay masusuportahan lamang ng hindi mabilang na walang awan na mga parusa. Gaya ng inaasahan, nagdilim ang ekspresyon ni Henry. Pagkatapos ay kukumpiskahin niya ang aking eroplano at i-freeze ang aking mga credit card, na iiwan akong mag-isa sa loob ng 2 taon. Sa tren ng pag-iisip na iyon, si Henry ay huminga ng malamig at pinandilatan si Jasper. Mas mabuting gumawa ka ng paraan kaysa panoorin mo akong nahihirapan. Inaasahan kong magsisimula ka ng mga bagong kumpanya at isa publiko ang mga ito. Pupunta ako at sasali sa mga kita. Huwag kang mag-alala, hindi ito dapat maging napakahirap. Inaliw siya ni Jasper dahil hindi niya matiis na panoorin si Henry na gumagala sa lansangan. Agad na napangiti si Henry. Para bang isang tango ni Jasper ang ibig sabihin ay walang problema ang paggawa ng 30 milyon. Lumapit siya kay Jasper at tuwang-tuwang nagsalita, ang Falcon 2000 na ito ay perpekto kahit paano ko tingnan. Mayroon itong cool na hitsura at kahangahangang specs, kaya bakit hindi mo makuha ang isa rin? Pagkatapos ay maaari tayong humingi ng diskwento. Nakapagdesisyon na ako. Ibinalik ni Jasper ang polyeto kay Henry at nagpatuloy, hindi ito sapat para sa akin. F*** ka rin, pare. Galit na galit si Henry sa kung paanong may nagbabash sa kanyang mahal na pag-ibig. Harumping, tinanong niya, ano ang bibilhin mo, kung gayon? Pagdating sa mga pribadong eroplano, ang lahat ay laro ng bata kumpara sa serye ng Gulfstream. Nanlaki ang mga mata ni Henry habang nakatingin kay Jasper, at kumaibot ang gilid ng labi nito. Habang nagagalit siya tungkol sa pagtawag ni Jasper sa kanyang Falcon 2000 na paglalaro ng bata, wala siyang lakas ng loob o katotohanan na makipagtalo dahil ikinukumpara ito ng lalaki sa Gulfstream. Napakalaki ng pagkakaiba. Kahit na ang pinakamurang serye ng Gulfstream ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyon. Hindi pa sapat ang net worth ni Henry para bilhin iyon. Tiningnan ni Henry ang kanyang polyeto at ang kanyang treasured plane ay hindi na naramdamang mahalaga. Noon pa lang ay tumawag na si Jasper kay Jameson. Jameson, maaari mo bang kontakan ang General Motors para sa akin? Naaalala ko na nakuha nila ang Gulfstream Aerospace noong nakaraang taon, at gusto kong bumili ng pribadong eroplano. Kung nasa kanya si Jameson, sayang naman kung hindi siya gamitin ni Jasper. Hindi banggitin na ang pakikipag-ugnayan ni Jameson sa kanila sa ngalan ng Colossal Investments ay magiging mas mahusay kaysa sa kung siya mismo ang hahanapin ang mga ito. Ang oras ng isang mayamang tao ay mahalaga. Sumagot si Jameson sa sobrang inggit na tono, sige, kukontakan ko sila kaagad. Matapos makita ng dalawang mata ang milagro kahapon, itinuring ngayon ni Jameson si Jasper bilang isang VVIP at agad na nakipag-ugnayan sa General Motors. Ilang sandali pa, tinawagan ni Jameson si Jasper. Lane, gusto nilang tanungin ka kung aling sasakyang panghimpapawid ang interesado kang bilhin. Nagawa na ba ang unang henerasyong G500? Tanong ni Jasper na bainalhikan ang alaala ng nakaraan niyang buhay. Kung ang kanyang memorya ay nagsilbi sa kanya ng tama, ang G500 ay dapat na ginawa na. Ang paglipad sa bilis na Mach 0.88 ay nagpapanatili sa G500 bilang pinakamabilis na pribadong eroplano sa loob ng 6 na taon, hanggang sa masira ang record ng Gulfstream G650. Gayunpaman,
Ang Gulfstream G500 ay nanatiling isa sa pinakamahusay na pribadong eroplano. Sige, tatanungin ko agad. Pakihawakan. Dinala ni Jameson ang isa pang telepono sa kanyang tainga at nagtanong bago sumagot kay Jasper. Nagulat sila dahil ang unang henerasyong G500 ay ginawa lamang noong nakaraang buwan. Kakakuha lang nila ng lisensya sa pagbebenta ng komersyal ngunit hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag. Magpapadala sila ng isang tao upang makipag-usap sa iyo ng personal tungkol dito bukas dahil nagkataon na mayroon silang 2 eroplano mula sa kanilang unang batch sa kamay. Ang mga ito ay bagong gawa at kung masaya ka. Ang presyo, maaari silang magbenta ng isa sa iyo kaagad at hindi mo na kailangang maghintay pa. Tumanggo si Jasper, halatang natutuwa. Sa hinaharap, kinailangan pang maghintay ng mga tao para makabili ng mga sasakyang kulang ang supply, lalo na ang mga eroplano. Walang dahilan para sa mga tagagawa na panatilihin ang mga eroplano na nagkakahalaga ng daan-daang milyon sa mga garahe na naghihintay na mabili, dahil aabutin nito ang kanilang mga pondo. Kaya, karamihan sa mga eroplano ay na-pre-order ng maaga ng 1 taon o 2 at binayaran lamang kapag ginawa ang eroplano. Ang magkaroon ng eroplano ngayon ay talagang ang pinakamahusay na pagpipilian. Pagtingin sa oras, napagtanto ni Jasper na Martes na at may meeting sila ni Winston Bennett noong Miyerkules ng hapon. Dahil dito, sinabi ni Jasper, papuntahin sila bukas ng umaga. Busy ako sa hapon. Sumagot si Jameson, sige, ipapasa ko ang mensahe. Pagkababa ng telepono, nakita ni Jasper si Henry na malungkot na nakatingin sa kanya. Gusto ko rin ng Gulfstream, malungkot na sigaw ni Henry. Kung gayon, kumita ng iyong sariling pera. Hindi naman ganoon kasarap laging makipag-ugnayan at humihingi ng pera sa iyong pamilya, di ba? Hindi ka na rin nakakapili ng gusto mo, wika ni Jasper. Alam ko, pero gusto ko ng Gulfstream ngayon. Hindi mo ba ako papahiramin ng pera? Wala akong pakialam na magpahiram sa iyo ng pera, pero sabihin mo sa tatay mo o kay Ana na ako na lang ang tanungin kung hindi nila ako galit. Umaasa silang gamitin mo ang pagkakataong ito at pagsamahin ang iyong sarili. Kailangan mong ihinto ang pag-aaksaya ng iyong mga araw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 812, malungkot na umiyak si Henry. Nang mapagtanto na imposibleng dayin si Jasper ng kanyang pera, umalis siya na may kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Sa kabila ng hindi na ito kasing husay, ang Falcon 2000 ay isang pribadong eroplano pa rin na pinangarap niyang pag-aari. Dagdag pa, ito ay higit sakol na sapat upang ipagmalaki ang tungkol sa Harbor City. Agad namang kinumpirma ni Henry ang pagbili pagkatapos niyang aliwin ang sarili. Ayaw na niyang manatili pa sa tabi ni Jasper sa takot na lalo pang magdusa. Natagpuan ni Jasper ang kanyang sarili na pinigilan ni Jack at ng iba pang mga senior executive pagkaalis ni Henry. You have to come join our celebratory party today no matter what, Mr. Lane, nakangiting sabi ni Jack kay Jasper. Hindi ba mapipigilan ka ng presensya ko na lubusang magsaya sa iyong sarili? Ngumiti si Jasper. Kinawayan siya ni Jack. Nagpapahinga ang mga matatanda ngayon at nagpaplano silang bumili ng mga souvenir para sa kanilang pamilya. Iilan lang kami ngayon at medyo matagal na kaming nakasubaybay sa iyo. Walang dapat pigilan. Sige, mag-celebrate tayo. Bumigay si Jasper sa pagpupercentage ni Jack. Kung tutuusin, ang mga pagdiriwang na tulad nito ay isang magandang paraan para bumuo siya ng mas magandang relasyon sa kanila. Maaaring siya ang kanilang superior, ngunit napakahalaga pa rin na makuha ang pabor ng kanyang mga nasasakupan. Wala pa ring nangyayari ngayon, kaya natutuwa siyang i-relax ang kanyang mga maigting na nerbiyos na lumalala kamakailan. Sa Four Seasons Hotel, habang kinaladkad ni Jack si Jasper para uminom sa araw. Si Wharton ay nakaupo sa likod ng mesa sa pag-aaral habang ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa ilalim ng kanyang baba. Bahagya siyang nakasimangot habang nakatingin sa galit na babae na palaipat-lipat sa upuan na hindi naman kalayuan sa kanya. Ang babaeng ito ay si Yvonne Stone, ang sekretarya na si Celine ay pinaalis. Si Yvonne, na dating masigla at may mataas na ranggo na white-collar worker, ay nahulog na ngayon sa isang nakakahiyang kalagayan na puno ng kawalan ng pag-asa sa loob ng kalahating buwan. Maingat na tiningnan ni Yvonne si Wharton.
Habang mayroon siyang ilang magagandang alaala kasama ang lalaking ito sa kanyang harapan, alam na alam ni Ivan ang kanyang pagkatao. Napakaraming babae ang ginamit niya na hindi na niya mabilang, at wala ni isa sa mga babaeng nag-isip na maaari silang makakuha ng mga benepisyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanilang mga katawan ay natapos ng maayos. Kaya naman hindi naglakas loob si Ivan na isipin na iba ang pakikitungo ni Wharton sa kanya dahil sila ay natulog noon. Sa halip, takot lang ang naramdaman niya nang malaman niyang pinapante siya ni Wharton. Ivan Stone. Marahan na tinawag ni Wharton ang pangalan ni Ivan at tumayo mula sa kinauupuan niya. Naglakad siya sa paligid ng mesa at tumayo sa harap niya bago inabot ang dahan-daang pag-angat ng mukha niya. Maaaninag sa kanyang mga mag-aaral ang isang medyo magandang mukha na may petrified expression. Sir Wharton, nanginginig na wika ni Ivan at halatang sinusubukan niyang pigilan ang kanyang takot. Natatakot ka sa akin. Lalong lumambat ang tono ni Wharton na parang natatakot na lalo pang takutin o takutin ang babae. Napaluha si Ivan habang sumagot, I'm sorry, Sir Wharton. Ay. Bakit ka nagsusorry? Sa tingin mo ba ay may nagawa kang mali na hindi mo sinabi sa akin? Malumanay na tanong ni Wharton. Lalong lumambat ang kanyang tono at kalmado ang kanyang ekspresyon, ngunit ang kanyang tingin ay napuno ng malamig na pagkasuklam. Tell me, bakit ka pinaalis ni Celine? Sino ang lalaking katabi niya? At bakit hindi mo sinabi sa akin na pinaalis ka niya? Bakit ang unang tugon mo ay itago? Akala mo kaya mong itago sa akin? Agad na lumubog ang puso ni Ivan sa kawalan ng pag-asa sa sinabi ni Wharton. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 813. Napalunok siya at sumagot, hindi ko sinasadya, Sir Wharton. Naisip ko lang na wala na akong silbi sa'yo kaya hindi na ako naglakas loob na bumalik sa tabi mo. Kasi nakita mo akong inalis lahat ng nawalan ako ng gamit, dahil natakot ka, kaya hindi ka nang ahas na bumalik. Yan ba ang sinasabi mo sa akin? Tanong ni Wharton. Takot na takot magsalita si Ivan. Hindi ka makapagpapasya kung kapakipakinabang ka sa akin o hindi, ginagawa ko. Kung sasabihin ko na ikaw, magkakaroon ka ng magandang buhay kahit na ikaw ay nasa isang patuloy na vegetative state. Kung sasabihin kong hindi ka, maaari kang maging pinakanamumukod tanging tao sa mundo at papawiin pa rin kita sa ibabaw nito. Hindi ko kailangan ng smart asterisk S's, understand? Ang titig ni Wharton ay malamig at walang anumang emosyon. Hindi naiintindihan. Napailing si Ivan. May lalaki ba sa tabi ni Celine? Walang pakialam na tanong ni Wharton. Tumanggo si Ivan at sumagot, Jasper Lane ang pangalan niya. Isang negosyanteng summer, nakagawa siya ng magagandang resulta. Magandang resulta, ha? Walang katatawan ang tumawa si Wharton. Makatuwiran iyon, kung hindi siya maglalakas loob na hawakan ang mga babaeng tulad ni Celine. Hindi rin siya magugustuhan ni Celine kung hindi siya accomplished na tao. Naglakas loob si Ivan na magsalita, Sir Wharton, pinaalis ako ni Celine dahil sa Jasper na iyon. Dahil doon, nakatanggap si Ivan ng isang malakas na sampal sa kanyang mukha mula kay Wharton. Ito ay isang malakas na sampal, at ito ay si Ivan na bumagsak sa lupa dahil sa impact. Ang namumula niyang pisngi ay agad na nagsimulang mamaga habang tumutulo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Walang lakas ng loob na gumawa ng ingay si Ivan, kaya't hinawakan niya ang pisngi gamit ang isang kamay at pinigilan ang kanyang mga luha. Masyado siyang takot umiyak. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tawagin si Celine sa pangalan niya? Ang hamak mong B*H. Wika ni Wharton sa madilim na tono. I'm sorry, Sir Wharton, napalunok si Ivan at nagsalita, hindi pinansin ang sakit at takot na nararamdaman. Mula ngayon, magtatanong ako at sasagutin mo. Huwag mo na akong galitin muli, walang pakialam na babala ni Wharton. Kuwait, headquarters ng Colossal Investments, opisina ni Paulson. Maingat na nakaupo si Celine sa malapad na upuan habang nilalaro niya ang isa sa mga trinket sa mesa ni Paulson. Pinirmahan ni Paulson ang isang nominating document at ibinigay ito kay Celine. Sige, opisyal ka ng presidente ng Colossal Investments, Terre Regional Branch mula ngayon. Sinulyapan ni Celine ang dokumento na hindi mabilang na mga tao ay maaari lamang mangarap na magkaroon at tamad na nagsalita, Mer.
Sa sandaling pumirma ka sa isang dokumento na nagbibigay ng iyong posisyon bilang presidente sa akin ay kapag ito ay nagiging tunay na kawili-wili. Bakit? Pagod ka na ba sa posisyon? Makahulugang tanong ni Paulson. Iba naman. Iniwan ni Celine ang trinket at inalalayan ang baba sa kamay. I always wanted this position when I cannot have it. Ngunit ngayon na ginawa ko, napagtanto mo na hindi ito talagang malaking bagay. Pero iba kasi pagdating sa tao, you know. Isa akong mabuting babae na nagmamahal hanggang dulo. Kumunot ang noo ni Paulson sa sinabi ni Celine at nagsalita, ang paggawa niyan ay magdadala ng maraming problema kay Jasper. Alam mo na ang iyong asawa ay hindi isang taong maaaring makipag-ayos. As a man, I'm very well aware that no man will remain unaffected in face of such situation. Gagawin niya ang lahat para makaganti sa iyo. Si Jasper ay magiging target din ng kanyang paghihiganti. Nanunuya si Celine at naiinis na sumagot, Wharton. Kalimutan mo na, kaunti lang ang nagagawa niya. Hindi siya walang hiya para maghiganti sa amin ng tahasan. O ang aming lihim na diborsyo ay agad na kumalat sa buong Great Britain. Siya ay magiging katatawanan at ang pamilyang Welling ay haharap sa kahihiyan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 814, kung tungkol sa paghihinala niya na nangalon niya ako, hindi. Anumang matalik na relasyon na mayroon ako sa ibang mga lalaki ay hindi maituturing na iyon dahil matagal na kaming naghiwalay. Walang nangyari sa pagitan namin ni Jasper bago kami naghiwalay. Hindi na may nangyari sa pagitan natin pagkatapos. Idinagdag ang huling bahagi na iyon, pagkatapos ay bumantong hininga si Celine, mukhang nalungkot. Pagkatapos ng magandang pagkakataong iyon kagabi, mahihirapan siyang humanap ng isa pang pagkakataon para sugurin si Jasper. Masyadong matalino ang lalaking iyon at napakahirap kumbansihin. Nagawa pa rin niyang manatiling matino pagkatapos ng lahat ng pag-inom na iyon. Iniisip ni Celine kung lalaki nga ba si Jasper. Tahimik na nakikinig si Paulson habang nagsasalita si Celine. Hinintay niyang matapos itong magsalita bago siya dahan-daang nagsabing, sa totoo lang, buong-buo sana kitang susuportahan na piliin mo si Jasper kung nagpakita siya bago kayo ikasal. Humalaklak si Celine. Hindi ko matandaan na nakita kitang tumayo para sa akin noong pinilit ako ng pamilya na pakasalan si Wharton para sa kanilang kapakinabangan, ngunit special ang sitwasyon noon. Dagdag pa, ito ay isang bagay sa pamilya Maynard. Isa lang akong tagalabas at, higit sa lahat, ang lalaking hiniling ng iyong ama na bantayan kapag katapos niyang pumasa. Tumigil na tayo dito, Ginoong Presidente. Nangako ka sa akin na hindi ko sasabihin ang mga personal nating nararamdaman dito sa trabaho. Halatang ayaw ni Celine na ituloy ang usapan. Sige, kung ganoon, pag-usapan natin ang tungkol sa iba. Ano ang iyong mga plano pagkatapos nito? Kunin ito bilang pagsusuri mula sa isang superior sa iyo, ang bagong presidente ng sangay ng rehiyon ng Terra. Iniba ni Paulson ang usapan. Ano pa bang magagawa ko? Gagawin kong mas malaki ang panrehiyong sangay ng Terra upang magkaroon ito ng pinakamahusay na mga resulta sa 5 sangay sa ilalim ng punong tanggapan. At sana ay magamit ko iyon para makakuha ng pwesto para sa aking sarili sa Board of Directors at magretiro ka ng 2 taon ng mas maaga kaysa sa iyong orihinal na mga plano. Sinabi ko na ito sa iyo noong una kang naging General Manager ng Terra Regional Branch. Ang sitwasyon doon ay mas komplikado kaysa sa iyong iniisip, at maraming tao ang nag-aatubili na makita ang isang malakas na karakter ng Summer Descent na lumitaw. Sa pagkakataong iyon, matamang tumingin si Paulson kay Celine. Ang pagsugpo sa mga pribadong negosyo ng Summer mula sa pagtahak sa landas ng internasyonalisasyon at globalisasyon ay isa sa pinakamahalagang bagay sa kanila. Ito ay isang bagay na hindi mapipigilan ng mga shareholder ng Colossal Investment sa kabuuan, lalo na ako. Bilang pangalawa sa linya para magmana ng negosyong Maynard, mas dapat mong malaman kaysa sa akin na ang mga negosyo ay madalas na umaasa sa politika para mabuhay. Bahagyang kumunot ang noo ni Celine. Ibig mong sabihin, ang ilang negosyanteng tulad ni Jasper ay kailangang tumahak sa isang mabatong landas kapag sinubukan nilang kumalat sa kabila ng Summerland. Napatawa ng malakas si Paulson nang makitang naiintindihan ni Celine ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos, inilihis niya ang usapan sa ganoong sensitibo at palihim na paksa. Mayroong maraming mga bagay na mas mahusay na ipinahiwatig kaysa sinabi,
dahil ang pagiging masyadong maliwanag tungkol dito ay maaaring umani lamang ng kabaligtaran na mga resulta. Kung gusto mong magretiro ako ng 2 taon bago ang aking plano, natatakot ako na matutupad ang iyong hiling sa lalong madaling panahon. Napakunot ang noo ni Celine sa sinabi ni Paulson at diretsyong umupo, seryoso at tahimik na nakatingin sa matandang nasa harapan niya. Magre-retire na ako next year. Ito ay isang desisyon na ginawa sa mga shareholder sa kanilang pangkalahatang pagpupulong. As of now, it's still absolutely confidential, paliwanag ni Paulson. Mga B***** yan. Ginawa mo ang iyong buong buhay upang gawin ang Colossal Investments ang pinakamahusay na investment bank sa mundo. Ilang dekada ka nang pinaghirapan dito at pinalayas ka nila ng ganoon lang. Galit na galit si Celine. Haha. Nang makita kung paano totoong galit si Celine, ngumiti si Paulson bilang pasasalamat at nagsalita, hindi naman ganoon ka-exaggerated. Makakakuha pa rin ako ng 3.8% ng shares ng Colossal Investments at magiging isa ako sa mga investor ng Colossal. Kailangan mong maunawaan na ang Colossal Investments ay isang profesional na internasyonal na negosyo. Ang mga ordinaryong share rights nito ay napakakomplikado. Walang individual na malaking shareholder at ang mga pagbabahagi ay lahat ay ipinamamahagi sa lahat ng uri ng malalaking kumpanya. Sa bawat isa na may hawak na maliit na bahagi ng mga pagbabahagi, ang kumpanya mismo ay maaaring gumawa ng sarili nitong mga desisyon, ngunit ang mga karapatan sa kumpanya ay nagkakalat din. Kaya naman sa kahihiyan na naramdaman ko noong tinanggihan ni Jasper ang puhunan ng Colossal, laking pasasalamat ko rin. Tingnan mo ito sa ganitong paraan, itinatag ni G. Maxis ang Colossal Investments noong 1869, ngunit ang kanyang mga inapo ay lahat ay itinapon sa labas ng bangko hindi bababa sa 100 taon na ang nakalilipas. Walang kahit isang palatandaan na natitira sila. Nakatingin si Jasper sa isang napakatagal na layunin, kaya kung isang araw. Matalim ang tingin ni Paulson. Si Jasper ay magiging hari sa kanyang sariling kaharian ng negosyo balang araw, at walang sino man ang makapagdududa sa kanyang kapangyarihan. Napabuntong hininga si Celine matapos siyang marinig. Masyadong mahirap tahakin ang landas na iyon. Ang iba pang malalaking internasyonal na kapital ay hindi katulad ng Colossal Investments at ang Colossal Investments ay hindi magiging pareho kapag may ibang kumuha sa iyong posisyon. Maaaring hindi ganoon kadaling kausap ang taong iyon, kaya kung hindi ko kaya, mas mabuti pang sirain ko ito bago pa ito maging malakas para gawin ko ito. Ganyan lang ang takbo ng mundo, no? Alin ang dahilan kung bakit? Tumayo si Paulson at inilagay sa kamay ni Celine ang isang mahal na trinket na itinago niya sa desk ng kanyang opisina sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, tinapik niya ang balikat nito sa pagmamahal ng isang elder at nagsalita, kung talagang makapagbukas ng bangko si Jasper balang araw, tulungan mo siya at umalis sa Colossal. Then again, ito ay kung darating man ang ganoong araw. Ibinibigay ko sa iyo itong trinket ngayon. Ito ay isang bagay na iniregalo sa akin ng iyong ama upang ipagdiwang ang aking promosyon bilang presidente ng Colossal Investments, at ito rin ang tanging bagay na hindi ko kailanman binago sa aking opisina sa lahat ng mga taon na ito. Ibinabalik ko na ito sa may-ari nito. Kuwit, ginugol ni na Jasper, Jack, at ang iba pa ang buong araw sa paglipat sa pagitan ng mga bar at mga lugar na inuman, na may 1 toneladang kasiyahan. Hindi na mabilang ni Jasper kung ilang lugar ang napuntahan nila at kung gaano karaming alak ang nainom niya. Ang natatandaan lang ni Jasper sa kanyang malabong isipan ay ang pagtanggap ng tawag mula kina Anna at Wendy na bumati sa kanya at wala nang iba pa. Sa huli, si Jasper ang nanatiling huling nakatayo. Ipinagmamalaki niya ang katotohanan na nalampasan niya si Jack at ang iba ay salamat sa kanyang malakas na pangangatawan at kabataan. Sa sobrang hirap, nakabalik si Jasper sa hotel salamat sa tulong ni Julian at nakatulog siya nang matamaan siya sa kama. 2:00 ng hapon noong Miyerkules nang magising siya. Agad namang nag-react si Jasper nang imulat niya ang kanyang mga mata at tingnan ang oras. Nahuli siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 815. Jul, bakit ako natulog ng sobrang late? Bakit hindi mo ako ginising? Tumayo si Jasper at kinausap si Julian na pumasok. Idiniin niya ang isang daliri sa kanyang tumitibok na templo. Galit na sagot ni Julian, 2 beses akong pumunta para gisingin ka, Jasper.
Hindi ka nagising sa unang pagkakataon, at hindi ka nakakaintindi nang sumagot ka sa pangalawang pagkakataon at nakatulog ka lang pagkatapos. Napagtanto ko na hindi ka pa rin nasa mabuting kalagayan, kaya hinayaan kitang matulog. Bumangon si Jasper sa kama at nag-ayos ng sarili. Nag-save ng mental note si Jasper para hindi na siya uminom ng marami sa susunod. Ang pagpapahuli sa kanya ay isang bagay, ngunit ang hangover sa sumunod na umaga ay kakilakilabot. Dumating na ba ang mga tao mula sa General Motors? Tanong ni Jasper habang nag-toothbrush. Dumating sila kalahating oras bago ang napagkasunduang oras sa 9:30 kaninang umaga. Naghihintay pa sila, sagot ni Julian. Pupunta ako kaagad, wika ni Jasper. Hindi ka ba kakain muna? Tanong ni Julian. Ayos lang. I'll be meeting Winston Bennett later anyway and there's food to eat for afternoon tea, sagot ni Jasper. Sa executive lounge ng DoubleTree by Hilton Hotel ay nakaupo ang dalawang iritadong lalaking nakasuot ng suit. 2:10 PM na, Dalton. I don't think there's any need to wait anymore, iritadong wika ng medyo chubby na lalaki. Naiinis din si Dalton habang sinusulyapan ang oras. Maghintay pa tayo ng 10 minuto. Aalis kami kung hindi namin siya nakita. Parang hindi naman sincere ang taong ito. Paano kung nagbibiro lang sila? Ang Gulfstream G500 ay nagkakahalaga ng 47 milyong US dollars. Paano kaya iyon ng isang taong may napakasamang pamamahala sa oras? I don't think na pwede. This is someone whom colossal investments, Jameson introduced, nag-aalangan na nagsalita si Dalton. Kung hindi siya darating para bumili mamaya, hindi rin kami masyadong magalang. Kailangang turuan ng leksyon ang mga taong ganito. Makalipas ang 5 minuto, nagmamadaling lumitaw si Jasper sa executive lounge. Si Jasper ay gumawa ng isang beeline para sa dalawang commercial sales representatives. Hihingi na sana siya ng tawad bago nagsalita ang isa sa kanila nang walang galang na nakakunot ang noo. Anong nangyayari sa amo mo? Nasaan siya? Sabihin mo lang sa amin kung ayaw niyang bilhin ang eroplano at huwag nang mag-aksaya ng oras. Bakit niya pinapunta ang isang kabataang tulad mo? Para humingi ng tawad. Halos hindi maitago ni Dalton ang galit nang makita si Jasper. Matapos maghintay ng walang layunin sa loob ng 4 hanggang 5 oras, nagpa siya ang kabilang partido na huwag magpakita at sa halip ay nagpadala ng isang binata. Nakaramdam ng matinding kahihiyan si Dalton. Nang marinig siya ni Jasper, alam niyang nagkamali sila. Ako si Jasper Lane, ang taong gustong bumili ng Gulfstream, sabi ni Jasper. Pasensya na, masyado akong nainom kahapon. Hindi sila sinisisi ni Jasper sa kanilang sama ng loob dahil pinaghintay niya sila ng 4 hanggang 5 oras. Taos-puso siyang humingi ng tawad. Ito ay walang kinalaman sa kayamanan kundi sa pagpapalaki ng isang tao. Sa sobrang tagal nilang pinaghintay, alam ni Jasper na pagkakamali niya iyon at walang masama sa pagiging mas mapagpakumbaba. Mr. Lane, nandito lang kami dahil kaibigan ka ni Mr. Jameson. Kung hindi mo kayang pangasiwaan ang iyong sariling oras, seryoso kaming nagdududa sa iyong sinseridad sa pagbili ng aming eroplano. At saka, sa sobrang bata mo, may pera ka pa ba para bilhin ito? Malamig na wika ni Dalton. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Jasper. Kasalanan niya kung bakit na late siya at hindi niya ito papatulan kung pag-alitan siya ng mga ito tungkol sa kawalan niya ng time management. Gayunpaman, ang huling komantong iyon ay hindi tama sa kanya. Ito ang Estados Unidos at hindi niya alam na uso rin dito ang pagtingin sa mga tao. Ang edad at kayamanan ay walang direktang ugnayan. Ipinagkatiwala ko kay Jameson na makipag-ugnayan sa iyo sa ngalan ko dahil taos-puso kong gustong bilhin ang iyong Gulfstream G500 private plane, matiyag ang paliwanag ni Jasper. Ngumisi at nanunuya si Dalton, talaga. Sinasabi mo sa akin na bibilhin mo talaga ang eroplanong ito sa presyong 47 milyong US dollars. Sa sandaling ito, hindi pa rin naniniwala si Dalton na bibilhin ni Jasper ang eroplano ng kanyang kumpanya. Una, napakabata pa ni Jasper. Pangalawa, siya ay may lahing Summer. Sa abot ng kanyang pag-aalala, ang Summerland ay isang lubhang mahirap at atrasadong bansa. Walang paraan na ang mga tao mula sa gayong mga lugar ay makakabili ng isang pribadong eroplano na nagkakahalaga ng 10 milyong US dollars. Hindi ako mahilig magbiro sa mga seryosong bagay,
At hindi rin ako magpapakatanggal sa mga tao dahil sa simpleng biro. Wika ni Jasper habang kalmadong nakatingin kay Dalton. Ngumisi si Dalton at sumagot, hindi ko maisip na ang mga taong mula sa mahihirap at atrasadong Summerland ay kayang bumili ng mga pribadong eroplano. Nang sabihin ni Mr. Jameson na ito ay isang Mr. Lane, naisip ko na ito ay isang malaking shot mula sa Korana na handang makipagnegosyo sa amin. Mukhang na-misunderstood ako. Nakakatawa ka na pinahintay mo kami dito ng walang patutunguhan mula 9:30 AM hanggang ngayon kapag halos 2:30 PM na. Pagkatapos ay sinulyapan ni Dalton si Jasper ng mapanukso, na nagsasabing, ang Gulfstream G500, na may presyong $47 million na walang available na diskwento. Walang masama kung bilhin mo ito, ngunit kakailanganin kong suriin muna ang iyong bank account. Pakibigay sa akin ang iyong bank account card na may pinakamaraming pera dito. Dinala ko na ang device ko. Sa sandaling iyon, inilabas ni Dalton ang isang maliit na makina. Isipin kung ilalabas niya ang kanyang payroll card at may ilang daang libo lang ang laman nito. Biglang lumingon kay Dalton ang medyo chubby na commercial sales representative at nanunuya. Narinig ko na sa halip na bigyan ng mga tseke, ang mga tao sa Summerland ay tumatanggap ng kanilang mga sweldo sa pamamagitan ng paglipat nito sa kanilang mga bank account ng sabay-sabay. Ang bawat isa ay kumikita ng buwanang bayad na hindi bababa sa $100. Paf! Tumawa ng malakas si Dalton. $100. Damn it, ang laking halaga. Higit pa riyan ang halaga ng kape ko sa araw-araw. Nagkatinginan ang dalawa at tumawa ng malakas. Kalmadong naglabas ng debit card si Jasper at tinitigan sila, sinabing, "Here you go." Tiningnan ni Dalton ang normal na debit card. Nang makita kung paano ito ay hindi isang limitadong edisyon ng card, lalo niyang tiningnan si Jasper at pasimpleng ini-swipe ito sa ibabaw ng makina. "Pakilagay ang iyong password," tamad na sinabi ni Dalton kay Jasper, "hindi ko lang maintindihan, bakit mo aktibong sinusubukang gumawa ng katangahan sa iyong sarili. Ganyan ba kayong lahat na may lahing Summer?" Pagkababa ng makina, nakatanggap si Jasper ng tawag. "Hello, Mr. Lane. Ako ang personal na katulong sa buhay ni Mr. Bennett. Inimbitahan kita dati sa ngalan ni Mr. Bennett para sa afternoon tea ngayon. Libre ka ba ngayon?" "Ako nga," maikling sagot ni Jasper, "ngunit may inaasikaso ako ngayon sa executive lounge ng hotel." "Okay, Mr. Lane. Malapit na ako." Hiniling ni Mr. Bennett na ako mismo ang maghatid sa iyo para makilala siya. Habang tumatawag si Jasper, nakita rin ni Dalton at ng kanyang kasamahan ang balanse sa debit card ni Jasper sa makina. Unit, US dollars. Balanse, 31,294,124.12.